Isang buhay na mapait. Ito ang naiwang buhay sa akin nang mawala ang aking mga magulang. Isang buhay na kahit kailan, hindi ko makakalimutan. Pinagpalang araw sa inyo mga kabangers at mga kayanggaw. Nais ko lamang pong ibahagi sa inyo ang aking karanasan noong ako ay nagpunta sa probinsya ng Davao. Dalaga pa lamang ako noon. Hindi pa gaanong moderno ang panahon. Pero naranasan ko na kung ano ang pakiramdam na mapunta sa impyernong pamilya. At dahil dito, kahit na ganoon, masaya ako dahil natuklasan ko rito kung sino ba talaga ako at ano ang aking pinagmulan. Pero kasabay ng pagkatuklas ko sa aking pagkatao ay ang pagkatuklas ko rin sa pamumuhay ng mga tunay na kalaban ko, ang mga aswang. At dahil sa kanila, isang tungkulin ang kinailangan kong gampanan. Isang tungkulin na maglalagay sa akin sa tiyak na kapahamakan. Kilalanin niyo na lamang ako sa pangalang Nilda. Samahan niyo po ako sa aking kwento. Kabanong mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Pero bago tayo magsimula, kung maaari sana'y pindutin niyo muna ang subscribe button kung bago pa lang kayo sa channel nating ito. Mag-subscribe na rin po kayo sa iba pa nating mga channel na ang Pamela Clamil at Kabanong version 2.0. Kung wala po sa nabanggit ko ang pangalan ng channel at hindi po ang picture ko ang nakalagay sa profile pic, hindi po natin channel yon. Huwag po nating suportahan. Huwag po tayong mag-subscribe o i-unsubscribe po natin kung nakasubscribe na po tayo. Nagnanakaw po yun ng ating mga videos. Naglalambing po ko sa inyo na ang suportahan lang natin ay yung mga channel na nabanggit. Mag-iwan na rin kayo ng comment at pindutin na rin ang like button. Napakalaking tulong po sa ating channel ang gagawin niyo pong ito. Isang malaking suporta po yun sa ating channel na labis ko pong ipagpapasalamat. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Oh, nandiyan ka na pala. Bakit naman hindi ka nagsabi na mas maaga kang darating? Akala namin bukas ka pa eh. Sabi ka na bang maging katulong? Uy, grabe ka naman. Ang ganda kaya ng katulong nyo. Ano pangalan mo, miss? Nilda. Ako yung bagong kasambahay na nakausap ni Don Edwin nung nakaraan. Pre, parang pinsan ko na rin yan eh. Kasi yung tatay niyan, pinsan ng tatay ko. Ah, parang malayong kamag-anak. Hindi naman malayo. Basta, malapit lang naman. Hindi naman mahalaga kung malayo eh. Ang mahalaga, nagkaroon ng magandang kasambahay sa bahay na to. Puro pangit kasi nandito eh. Tapos, meron pang matanda. Kung sa bagay, parang gaganahan na ako tumambay dito sa bahay nyo, pre. Bakit? Gusto mo ba ng lasa ng kasambahay? Depende kung masarap. Paano mo malalaman kung hindi mo titikman? Nasaan nga pala si Don Edwin? Nasa taas. Pababa na rin yun. Kung gusto mo, puntahan mo na lang para malintikan ka. Hindi. Hihintayin ko na lang. Pwede ko bang ilapag ang gamit ko rito? Pwede naman. Wala namang nakalagay na bawal eh. Uy, wag ka nga piloso po. Miss, ako nga pala si Anton. Atong na lang ang itawag mo sa akin. Sige. Nilda, ilang taong ka na? 20 anyos pa lang ako. Wow, batang bata. Pwedeng pwede. Pwedeng ano? Pwede ka ng ano? Uy, pre, wag kang ganyan sa pinsan mo. Biro lang naman. Siyempre dapat masalin na siya sa mga ganitong tao. Kasi malay mo, may makatagpo siyang mas malala pa pala sa sinasabi ko. Mawalang galang na, Tado, pero hindi tama na ganyan ka makipag-usap sa mga babae. Kasi unang-una sa lahat, ang mga babae hindi bagay na pwedeng paglaruan ng kalalakihan. Ang mga babae mayroong damdamin at dignidad. Kaya sana matuto tayong igalang yon at ilugar natin ng mga birong hindi naman nararapat. Sa sinabing yun ay natahimik ang pinsan kong si Tado at para siyang napahiya. Sinampal na katotohanan. Hindi niya siguro inaasahan na magsasalita ako ng ganon kahit na ang tingin niya lang sa akin ay mababa. O ano? Ano ka ngayon?
Ano naman ngayon? Katulong ka lang naman dito eh. Kung makapagsalita ka, akala mo kung sino kang mahalaga. Ayos ah. Kahit anong titulo ng isang babae o antas ng buhay, lahat may halaga. Depende na lang yun sa taong makakarap niya. Pero ang halaga ng babae hindi nawawala kahit na anong salitang matanggap niya. Kagaya ng isang lalaki, meron din kaming halaga sa lipunan. Sa katunayan, wala ka sa mundong ito kung di dahil sa isang babae. Bakit ba parang ang yabang mo ha? Sino ka ba? Pagdating ko pa lang, pinaramdam mo na sa akin na wala akong halaga. Kaya pinapaintindi ko lang sa iyo na dapat matuto kang bigyan pansin ng halaga ng isang babae. At kung ano man ang importansya nito sa kahit saang aspeto ng buhay. Sus, dami mong alam. Tapos, yang ka lang? Hoy pre, tama na. Ikaw naman kasi, kung makapagsalita ka kasi akala mo naman. Kunwari ka pa. Gusto mo rin naman. Anong nangyayari dito? Nilda, nandito ka na pala. Akala ko ba'y bukas pa ang dating mo? Maaga po akong umalis sa amin kasi base po sa balita, magkakaroon ng malakas na ulan sa mga susunod na araw. Baka po maabutan ako ng masamang panahon sa barko. Ganun ba? Anong nangyayari dito at bakit naririnig kong tumataas ang boses nitong si Tado? Iyan kasing kasambahay mo, Dad. Kung ano-anong pinagsasabi sa akin, nakala mo, ang dami na niyang nagawa sa buhay niya. Kasambahay lang naman. Tumigil ka, Tado, ha? Kararating lang dito ni Nilda, kaya wag mo siyang inaaway. Halika na, Nilda. Sumama ka sa akin. Ituturo ko sa iyo kung saan ka magkukwarto. Hinawakan ako ni Don Edwin sa balikat. Pinisil niya yon ng bahagya. Iba ang naramdaman ko base sa kung paano niya ako tapunan ng tingin. Kinabahan ako kabanong pero pinilit kong alisin yon sa isipan ko. Inisip ko na lang na baka masyado ko lang binibigyan ng ibang kahulugan yon. Binitbit ko na ang bag ko. Dinala ko ni Don Edwin sa bandang likod ng mansyon kung saan merong isang kwarto doon na maayos at malinis. Pinalinis ko talaga ito para sa iyo, Iha. Siyempre, nakakaya naman kung yung titirhan mo hindi naman maayos, hindi ba? Maraming salamat po Don Edwin, pero hindi po ba nakakahiya? Kasi yung ibang kasambahay magkakasama sa iisang kwarto, pero ako may sariling magagamit. Bakit mo naman ikukumpara ang sarili mo sa kanila? Ikaw, kamag-anak naman kita. Sila hindi. Kaya ganun talaga. Para kang espesyal. Kadugo kita at hindi lang basta kasambahay. Ganun po ba? Marami pong salamat Bukas, kakausapin kita para ipaliwanag ko sa iyo ang mga gagawin mo rito. Sa ngayon ay magpahinga ka na muna kasi alam kong mahaba ang binyahe mo. Sige po Don Edwin, marami pong salamat. Siya nga pala, may nobyo ka na ba? Nobyo? Wala po, wala pa po. Hindi ka pa nagkakaroon kahit na minsan? Wala pa po Bakit niyo po na itatanong? Wala naman. O sige, magpahinga ka na at ako ay marami pang aasikasuhin. Ngumiti ng malapad si Don Edwin. Naglakad na rin siya paalis. Napaupo na lang ako sa malambot na kama at nilibot ang tingin sa buong paligid. Hindi kalakihan ang kwarto pero ang ganda. Naka-tiles pa ang lapag. Tapos malinis ang mga dingding. Meron na rin akong sariling banyo ron. Sa isip-isip ko, parang sobrang bait naman sa akin ni Don Edwin. At baka sadyang mabait lang siya sa akin kasi nung araw close sila ng tatay ko. Humiga na muna ako. Hindi ko na namalaya na unti-unti na pala akong nakatulog. Nagising na lang ako nang maramdaman kong pumasok ang malamig na hangin mula sa pintuan. Nagtaka ko kasi nakabukas na yon. Sa pagkakaalala ko kasi ay nakasarado ang pintuan bago ko matulog. Bumangon ako. Napansin ko namang nakatanggal na ang medyas ko. Nagsalubong ang kilay ko. Hindi ko kasi yun tinanggal kasi pagiga ko, rekta tulog na kagad ako. Isang malaking palaisipan sa akin ang bagay na yon kabanong, pero pinagpalagay ko na lang din na baka hindi ko lang maalala na inalis ko ang aking medyas. Kinabukasan, Uy, babae! Tawag ka ni Dad! Bilisan mo kumilos ha! Pwede ba? Ayusin mo nga yung mukha mo, nakakairita. Magbibihis lang ako na maayos, lalabas na rin ako.
Dali-dali kong sinuot ang uniform ng kasambahay. Pagkatapos makapagayos ay lumabas na rin ako at tumungo sa opisina ni Don Edwin. Pagdating ko roon ay nagkakape na siya habang naghihintay sa akin. Lumapad naman ang kanyang tingin. Lumapit ako, ngumiti lang din ako ng kaunti. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa. Nakaramdam naman ako ng pagkailang. Hindi kasi ako sanay na tinitingnan ako ng ganon. Wow! Bagay na bagay pala sa'yo yung uniforme mo. Mabuti na lang talaga at nagpagawa ko niyan para sa'yo. Pinapatawag niyo raw po ako? Oo. Maupo ka dyan at ipapaliwanag ko sa'yo ang mga gagawin mo rito. Naupo ko at sinimulan na rin niya ang pagsasalita. Nakikinig lang naman ako sa kanya, Kabanong. Tinatandaan ko lahat ng mga dapat gawin at kung ano ang hindi dapat. Ilang minuto lang ang nakalipas ay natapos na rin siya. Naintindihan mo ba ang lahat ng sinabi ko sa'yo? Opo, naintindihan ko po, Don Edwin. Nakalimutan ko. Isa pala sa mga gagawin mo bago ka matulog. Pupuntahan mo ko rito sa opisina ko para hilutin ang ulo ko. Po? Madalas na kasing sumasakit ang ulo ko kapag tapos na ang mahabang araw ng trabaho. Huwag kang mag-alala. May dagdag naman sa sahod mo yon. Hindi na ako nakatanggi pa. Kahit na ang totoo, hindi ako komportable na maghilot sa kanya. Hindi naman sa ayaw ko at hindi rin naman dahil hindi ko alam kung papaano maghilot. Sadyang hindi lang talaga ako mapalagay kapag malapit ako sa kanya. Hindi ko rin alam kung bakit, Kabanong. Pagkatapos ang usapan namin, nagsimula na rin ako sa mga trabaho ko. Marami akong dapat gawin, pero mas nakatoka talaga ako sa pagluluto. Habang nasa kusina ako, merong isang lalaki na dumating. Matangkad siya, maayos ang pananamit, may kaputian, at unang tingin ko pa lang sa kanya, masasabi ko nang hindi siya mayabang gaya ni Tado. Excuse me, bago ka rito? Ako yung bagong kasambahay ni Don Edwin. Kararating ko lang kahapon. Oo. Ikaw yata yung nabanggit sa akin ni Tado nitong nakaraan. Ako nga pala si Romeo. Tao ko ni Don Edwin. Ako yung nag-aasikaso ng mga produkto na dinadala sa Maynila. Romeo, masaya akong makilala ka. Ako rin. May kailangan ka ba? Nagluluto pa lang kasi ako eh. Nagugutom na ako pero pwede ko naman kainin na lang yung tinapay na yon. Sigurado ka ba? Oo naman. Itunoon ko na lang ang sarili ko sa pagluluto at paghiwa pa ng ibang sangkap. Akala ko'y aalis na si Romeo. Pero nanatili siya sa kusina habang kumakain ng tinapay. Maya-maya lang bigla siyang nagsalita. Taga saang probinsya ka ba? Kapis ako, pero mga magulang ko taga rito talaga sa Davao. Sa Kapis lang ako lumaki kasi lolo't lola ko ang nag-alaga sa akin. Kapis? Ang layo mo pa pala, no? Pero di ba maraming aswang dyan? Aswang? Ang sabi nila, oo, marami daw, pero hindi naman ako nakakita ng aswang doon sa tagal ko nang naninirahan doon. Baka naman kasi wala na sila ngayon doon. O baka lumipat na rin ng lugar. Eh di naniniwala ka pala talagang may aswang. Oo naman. Ikaw, maniniwala ka ba kapag sinabi ko sa yung merong aswang dito sa Davao? Sandali akong napaisip, Kabanong. Tinigil ko ang paghalo ng niluluto ko at tumingin sa kanya. Nakita kong seryoso ang mukha niya kaya alam kong hindi niya naman ako tinatakot lang. May aswang dito. Sa katunayan, 4 na taon na ang nakalilipas. May 7 mga ngaso na naglalakad sa kagubatan na malapit lang dito sa atin. Inatake sila. Pero ang maganda sa nangyari, walang nasawi. Nasugat lang. Kalmot. Ang sabi nila, parang tao rin daw yung aswang. Tao yung katawan pero kakaiba raw yung bilis at kilos. Gumagapang pangaraw eh. Siyempre, nung kumalat ang kwentong yon, marami namang hindi naniwala. Pero isa ko sa naniwala doon kasi kwento ng lolo ko, totoo naman talaga ang mga aswang. At wala naman silang pinipiling probinsya. Basta kung saan may liblib na lugar, pwedeng naroon sila. Eh ano nang nangyari sa mga aswang at sa mga ngaso ngayon? Yan nga ang misteryo.
Nung kumalat ang kwentong yon, isa-isang nawala ang mga mangangaso. Hindi mapaliwanag ng mga pamilya nila kung saan napunta yung mga yun. Yung mga aswang naman, walang paramdam. Hindi sila nagpakita sa kahit na sino para masabi lang na hindi naman talaga sila totoo. At gumagawa lang ng kwento ang mga mangangaso. Hanggang ngayon, walang nakakaalam kung nasaan na ang mga mangangaso eh. 4 na taon na rin ang nakalilipas pero kahit buto nila, hindi matagpuan. Sanay ako sa mga kwentong aswang kabanong dahil ang dami kong naririnig na ganon sa kapis. Pero nung mga sandaling nakikinig ako kay Romeo, hindi ko alam kung bakit ganon na lang ang kaba ko. Nang mapansin ni Romeo na parang natatakot na ako, ay bigla na lamang niyang iniba ang usapan. Siya nga pala, kapag mamamalengke ka, sabi mo sa akin ha. Kasi minsan, si Aling Momay ang kasama ko sa pamamalengke. Narinig ko, hindi na raw siya ang mamamalengke ngayon eh. Naisip ko, baka ikaw na. Hindi ba nakakahiya? Naku, bakit ka naman mahihiya? Madalas kasi, yung daan ko papunta rin naman ng palengke. Kaya nga lang minsan, hindi na rin kita mahahatid pabalik kasi may pupuntahan din ako eh. Kaya papunta lang talaga kita mahahatid. Wala namang problema. Ang malagay may maghahatid. Salamat ah. Alam mo, dito sa mansyon na ito, parang ikaw lang ang mabait. Hinaan mo yung boses mo, baka marinig ka nila. Ay, oo nga pala. Teka, bakit sinusungitan ka rin ba ng mga ibang kasambahay? Oo parang lagi silang may dalaw, nakataas lagi ang kilay. Wala naman akong ginagawang masama. At saka unang araw ko pa lang ngayon. Hayaan mo na, baka inggit lang sila sa'yo. Maganda ka kasi. Pati rin ba si Tado inis sa akin kasi maganda ako? Inano ka rin ba ni Tado? Oo ang bastos ng bibig niya. Parang hindi kami magkamag-anak. Pati yung kaibigan niya, nakakainis din. Alam ba kung bakit Tado ang pangalan niya? Bakit? Kasi, Tado. Natawa na lang ako sa sinabi ni Romeo. Sa mga sandaling yon, kahit na papaano'y naramdaman kong merong isang taong nakakaintindi sa akin na maaari kong ituring nakakampi. Halos lahat kasi ng nasa mansyon ay mga taong parang laging galit. Parang pinaglihi sa sama ng loob. Pagkatapos ko roon, ay inasikaso ko na lang din ang iba ko pang mga gagawin. Sa unang araw pa lang ay pagod na ako. Mga bandang 5:00, nagpapahinga na ako sa kwarto ko nang biglang dumating naman si Tado. May dala-dala siyang mga labahan. Padabog niyang binagsak sa pintuan ko at saka nagsalita ng pagalit. Hoy, laban mo to ha. Gagamitin ko yan sa makalawa. Hindi ako nakatoka sa paglalaba. Si Ate Nelma ang nakatoka dyan at hindi ako. Sa gusto kong ikaw maglaban yan eh. May magagawa ka ba? Pasensya na pero kailangan kong sundin ang napag-usapan namin ni Don Edwin. Laban mo to kasi kung hindi, makakatikim ka sa akin. Naintindihan mo? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Dahil ba sinagot-sagot kita? O baka dahil ayaw mong nakakarinig ng totoo? Aba, nag-aangas ka na naman ah. Bakit ba ang lakas ng loob mo ha? Kasi kapit mo si Dad? Siguro nilalandi mo si Papa kaya akala mo kakampi mo na siya. Hindi mo siya kilala, Nilda. Huwag kang pakampante. Nilalandi. Kilabutan ka nga sa sinasabi mo, Tado. Parang chewing ko na rin si Don Edwin. At ikaw, pinsan ko na rin. Isipin mo nga maigi. Alam ko, hindi ako tanga kagaya mo. Hindi mo naiintindihan no? Ang sinasabi ko lang, walang kadugo-kadugo sa tatay ko. Kaya ikaw, huwag mong isipin na espesyal ka. Kasi lahat ng yan, may kapalit. Kaya ka siguro hindi pinapansin masyado ni Don Edwin kasi ganyan ang ugali mo mapanira. Sa inis ni Tado, bigla na lang niya akong sinampal kabanong. Malakas ang pagkakasampal niya kaya napaupo ko sa sahig. Napahawak na lang ako sa pisngi ko. Nagulat ako. Hindi ko inakala na magagawa niyang makapanakit ng babae. Alamin mo kung saan ang hangganan mo ha. Baka nakakalimutan mo, katulong ka lang dito. At ako, amo mo rin ako. Huwag kang umasa na akala mo kung sino kang mas nakakataas sa akin ha. Hindi na ako nakapagsalita. Nagmamadali na lang akong isinarado ang pintuan nang lumabas siya.
Naiyak lang ako sa nangyari, Kabanong. Hindi ko alam na yun na pala ang simula ng kalbaryo ko. Dahil sa mga sumunod na araw, dito ko na mas naramdaman na hindi pala ginhawa ang dulot sa akin ng pagtira ko roon. Isa palang impyerno ang lugar na kinalalagyan ko. At ang mga tao kong pinagsisilbihan ay parang mga demonyo na nagkakatuwang tao lang. Mas masahol pa sa mga hayop. Nakakakilabot at nakakapanginig ng laman ang kanilang ugali. Maraming salamat sa paghatid ah. Mabuti na lang talaga at nakita kita sa bayan. Kung hindi, baka hindi na ako nakauwi. Basta palagi mo lang tatandaan na kapag linggo, madalang kang makakakita ng jeep o tricycle. Nagpapahinga na kasi yung mga driver ng linggo eh. O sige, tatandaan kong sinabi mo. Pasok na ako sa loob ah. At alam kong kanina pa naghihintay si Don Edwin sa akin. Ay teka, hindi ka ba papasok sa loob para magpakita sa kanya? Hindi na. Marami pa rin kasi siyang pinapasikaso sa akin bukas eh. O sige, maraming salamat ulit ah. Isang malapad na ngiti na lamang ang naibigay sa akin ni Romeo at saka sumakay na rin siya sa sasakyan. Dali-dali naman akong pumasok sa loob ng mansyon at dumiretso sa opisina ni Don Edwin. Maigpit ang hawak ko sa alak na pinabili niya. Kinakabahan, nababahala na baka magalit siya sa akin dahil halos 1 oras na akong late. Nandito na po ako, Don Edwin. Ang tagal mo naman makabalik. Alak na ako eh. Saan ka na naman ba nagsususuot? Pasensya na po sa katagalan. Wala po kasing masakyan pabalik dito sa atin kasi linggo. Ay, oo nga pala. Dapat pala si Tado na lang ang inutusan ko. Ito na po yung alak nyo. Sandali. May kailangan pa po ba kayo? Hilutin mo na nga ulit yung ulo ko. Namimiss ko na yung kamay mo eh. Po? Maganda ka sana kaso bingi ka eh. Ang sabi ko, hilutin mo ang ulo ko. Ilang beses ko nang nagawa yun sa kanya, pero kahit na paulit-ulit na, palagi pa rin akong naiilang at kinakabahan. Nararamdaman ko kasi na parang iba ang naiisip niya sa tuwing inihilot ko ang kanyang ulo. Umuungol pa siya na akala mo kung anong nangyayari. Parang pinaparinig talaga niya sa akin na nasasarapan siya. Alam mo Nilda, noong nabubuhay pa ang tiyahin mo, ganyan-ganyan din siya. Inihilot niya ako. Sobrang sarap. Nakaka-relax. Tapos, alam mo kung anong sumunod na nangyayari? Hindi ako nakapagsalita. Kinakabahan na talaga ako base sa kung paano niya sabihin ang mga salita niya, Kabanong. Napapalunok ako ng laway. Makailang beses na akong napapatingin sa pintuan. Pinaplano kong tumakbo na lang bigla pero dahil pamamahay niya yon, hindi ko rin naman magawa. Nauuwi sa alam mo na. Pero hindi ka naman siguro mangmang para hindi malaman kung ano yung gusto kong sabihin, ha? Lalabas na po ako. Masakit po kasi ang hita ko, kakalakad po kanina. Magpapahinga na po muna ako. Ha? Masakit ang hita? E di, hihilutin ko, ha? Nagulat na lang ako nang humarap siya sa akin at tinawakan bigla ang hita ko. Aalis na sana ako pero dinakma niya ang kamay ko at hinila pabalik. Nanlilisik ang mga mata niya. Nakakatakot ang kanyang ngiti. Ano pong ginagawa niyo? Ang tanong, anong gagawin natin? Hindi ka ba napapaisip, ha? Don Edwin, wag naman pong ganito. Gusto ko lang naman pong magtrabaho para makapagtapos po ako ng pag-aaral eh. Ano ka ba? Hindi naman tumasakit eh. At saka mararanasan mo naman ito balang araw. Kaya bago mo maranasan yon sa iba, ipaparanas ko na sa iyo para meron ka ng ideya kung paano ito ginagawa. Ha? Nung mga sandaling yun, Kabanong, nanigas na ako sa takot. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Kahit gusto kong sumigaw ay hindi ko na nagawa. Hindi na rin ako nakagalaw. Naiyak na lang ako habang ginagawa ni Don Edwin ang gusto niya. Natagpuan ko na lang ang sarili ko na nakasiksik sa sulok. Umiiyak
Tulala, habang ang matandang nasa harapan ko ay binabalik na ang kanyang sinturon. Oh, huwag kang mag-inarte, Nilda. Kasi may dagdag naman to sa sahod mo eh. Hindi ka dapat umiyak. May ibang babae nga dyan na walang oportunidad magamit ang pagkababae nila para magkapera. Pero ikaw, meron. Kaya magpasalamat ka na lang. O paano? Matutulog na ako ha? Lumabas ka na rito kapag tapos na yung drama mo na yan. Ngumiti pa siya ng nakakaloko, Kabanong. Paglabas niya ng pintuan, doon pa lang ako napahagulgul. Pakiramdam ko, sinira na niya ang kinabukasan ko. Pakiramdam ko'y wala na akong dignidad dahil sa ginawa niya. At magmula ng gabing yon, isinumpa ko siya na sana dumating ang mabigat na karma sa kanya balang araw. Hindi ako makapagsumbong sa mga pulis at kahit kay Romeo ay hindi ko rin makwento sa kanya. Pinagbabantaan kasi ako ni Don Edwin na kapag ginawa ko yon, ipapapatay niya ang lolo at lola ko sa kapis. Natatakot ako, Kabanong, kasi alam kong hindi yun imposibleng mangyari. Dahil sa yaman niya, kahit sa ibang probinsya ay meron siyang koneksyon. Kaya naman nagpatuloy ang buhay ko roon na parang wala lang nangyari. Pinilit ko na lang nakalimutan yon dahil akala ko yun na ang uling beses na mangyayari yon. Pero nagkamali ako. Dahil kasabay ng paglakad ng mga araw ay ang paglalari ng ginagawa ni Don Edwin sa akin. Oh, kanina ka pa tahimik ah. Ayos ka lang ba? Ayos lang. Sigurado ka ba? O baka napagalitan ka na naman ni Don Edwin, no? O iniinis ka na naman ni Tado? Ayos ka lang ako. Huwag mo kong intindihin. Kapag kailangan mo na makakausap pa, nandito lang naman ako. Willing ako makinig. Napatingin na lang ako kay Romeo, pero wala na akong tiwala sa mga lalaki dahil sa lahat ng nararanasan ko doon. Kung hindi nga lang ako sasabay sa kanya para mamalengke ay hindi naman ako sasakay doon. Hindi ako nagsasalita. Hanggang sa makarating na kami sa palengke ay tahimik lang ako. Nagpaalam na siya sa akin dahil may kailangan pa siyang asikasuhin. Habang namimili ako, isang matandang babae ang napansin kong nakatingin sa akin. Puti na ang buhok niya, mahaba at tuwid. Ang kanyang suot naman, simpleng kasuotan lang, pero maayos at malinis naman. Nung una, akala ko hindi ako ang tinitingnan niya. Iha. Ikaw nga, Iha. Ako po? Oo, Iha. Ikaw nga. Bakit po? Ano pong kailangan nyo? Sabihin mo sa akin, nagkita na ba tayo noon? Po? Hindi pa po. Bakit po? Kilala niyo po ba ako? Meron kang kamukhang-kamukha na matagal ko lang hindi nakikita. Pwede ba kitang tanungin tungkol sa isang taong kakilala ko? Sige po, wala naman pong problema. May kamag-anak ka bang Matilda ang pangalan? Matilda Cruz? Nang sabihin niya yon, Kabanong, ay agad na nakuha niya ang atensyon ko. Nawala ng atensyon ko sa mga pangit na nangyari. Sandali ko naman binitiwan ang daladala kong bayong. Matilda Cruz? Nanay ko po yun. Sinasabi ko na nga pa eh. Bakit po? Paano niyo po siya nakilala? Ang nanay mo ay kaibigan ko. Kaibigan? Tumango siya sa akin. At dahil may oras pa naman ako, sumama ako sa kanya sa bahay niya na malapit lang din naman doon. Kaunting lakad lang ay nakarating na rin kami kaagad. Pinaghandaan niya ako ng tableya. Sinimulan niya na ang pagkukwento. Fe ang pangalan ko. Pero Nanay Felicidad ang tawag sa akin ng nanay mo. Para na kasi niya akong nanay nung nasa samahan pa kami. Alam mo bang ginagalang dito ang nanay mo? Lalo na sa mga nayon sa gubat. Samahan? Kinagalang? Teka, ano po sinasabi niyo? Bakit? Hindi mo ba alam kung ano ang nanay mo rito? Sa kapis po kasi ako lumaki. Sa puder ng lolo't lola ko. Bata pa lang ako nung umalis si mama. Ang sabi ng lolo at lola ko, magtatrabaho daw sa Maynila pero nalaman nila na nandito raw sa Davao.
Kaya nga po, nandito rin ako, hindi lang para makapagtrabaho, kundi para mahanap din si Mama. Bigla na lang po kasi siyang hindi nagparamdam eh. Nakita kong biglang nagkaroon ng kalungkutan ng mukha ng matandang kausap ko. Nagtaka naman ako kung bakit. Kaya hindi ko na naiwasang magtanong. Bakit po? Alam niyo po ba kung nasaan ang nanay ko? Wala ka pala talagang ideya kung anong ginagawa ng mama mo rito, ano? Sige, sasabihin ko na sa'yo. Tutal, karapatan mo namang makilala ang nanay mo. Alam mo, maraming taon na ang nakalilipas nang dumating siya rito. Alam ng lahat na galing siya ng Capiz. At alam ng lahat na isa siyang Amazona. Nabibilang siya sa isang samahan ng mga Amazona na kung saan mas pinalawak niya pa yun dito sa Davao. Ang misyon ng mga Amazona, puksain ang mababangis na nilalang na kung tawagin aswang. Teka, sandali. Seryoso po ba kayo? Amazon ang nanay ko? Teka, paano nangyari yun sa larawan na iniwan niya sa amin? Parang hindi naman siya Amazona. Parang mainhin naman siya. At saka aswang? Sa Capiz nga maraming usap-usapang merong aswang eh. Bakit pa siya pupunta rito sa Davao kung totoong may aswang talaga? Iha, naiintindihan ko na magulo sa'yo mga ito. Pero maniwala ka. Totoo ang sinasabi ko. Ang sagot sa tanong mo kung bakit pumunta rito ang nanay mo, dahil yung mga aswang sa Capiz ay nagpunta rin dito sa Davao para gumawa ng kanilang bagong angkan. Pinipigilan ng nanay mo yon dahil kung magkataon na magkaroon ng kapangyarihan sa lipunan ng mga aswang, unti-unti na nilang makokontrol ng mga tao at magpapatuloy lang ang karahasan. Pero ang sabi nila sa akin, magtatrabaho lang si Mama. Tingin mo, sasabihin sa'yo ng lolo at lola mo kung alam nila ang ginagawa ng mama mo? Hindi, kasi ang trabaho ng pagiging Amazona ay delikado. Mas pinili ng mama mo na iwan ka sa kanila dahil mas magiging ligtas ang buhay mo sa kanila. Ganyan ba talaga kahalaga ang tungkulin na sinasabi niyo kaysa sa akin na anak niya? Mas mahalaga ka. Kaya nga mas pinili niyang tapusin muna ang misyon niya. Kasi alam niyang kapag natapos na yon, payapang mundo na ang kamumulatan mo. Ang kaso nga lang Kaso ano? Biglang hindi na namin siya nakita. Naalala ko pa, Lunes ng hapon. Bandang 6:00. Huli ko siyang nakausap. Ang sabi niya sa akin sakaling merong mangyaring masama sa kanya, hanapin ko raw sa Capiz ang kanyang anak. At mula nun, hindi na namin siya nakita pa. Sinubukan naman kitang hanapin sa Capiz pero hindi ko naman alam kung saan kita hahanapin. Kaya ayun, bumalik na lang ako rito. Hindi ko inaakala na dito rin pala kita makikita. Saan po ba nagpunta ang nanay ko? Wala ba siyang nabanggit bago siya nawala? Ang sabi niya sa akin, meron siyang pupuntahang bahay ng isang aswang. Pinuno ng mga aswang. Ang sabi niya, magmamasid lang siya at wala siyang planong kalabanin. Yun lang ang sinabi niya. Kahit na alam kong hindi ako dapat maniwala kagad sa sinasabi ng isang matandang babae na kakakilala ko pa lang, parang merong parte ng puso ko ang nasasaktan at nalulungkot. Hindi ko alam kung bakit ganun na lamang ang nararamdaman ko kahit na hindi naman kumpirmado ang mga nalaman ko. Alam kong hindi ka basta-basta maniniwala sa akin, kaya sandali lang. Meron akong ipapakita sa iyo. Sandaling tumayo ang matanda at meron siyang kinuha sa lumang cabinet niya. Album ito ng mga larawan. Pagtingin ko ron, nakita ko nga roon ng nanay ko na maraming kasamahang kababaihan. Lahat sila may mga tattoo sa katawan at parang braso ng lalaki ang braso nila. Kasama rin doon si Aling Fe, na nakita ko pa nga sa ilang larawan na siya ang madalas kasama ng nanay ko. Kuha namin yan noong bago pa namin natuklasan kung nasaan ang lungga ng mga aswang. Hindi na yan nasundan dahil naging abala na kami sa pagtugis ng mga aswang. Totoo talagang Amazon ang nanay ko at kumakalaban siya ng mga aswang? Oo, Iha. Totoo. Alam kong nabibigla ka pa. Pero kailangan mo itong malaman dahil nanay mo siya at ikaw lang ang nag-iisa niyang anak. Hindi kaya
napatay siya ng mga aswang? Huwag mong sabihin yan, Iha. Kahit na matagal na siyang hindi nagpapakita, naniniwala pa rin kami na balang araw ay magbabalik siya. Ano na palang nangyari sa samahan ninyo? Mula nang mawala siya, naging limitado na lang ang kilos namin. Siya kasi ang pinuno namin. Kaya pag wala siya, wala rin kaming moral na gumalaw. Kaya tumigil kami. Nagpahinga hanggang ngayon. Hanggang sa eto, nagkaedad na lang ako. Nawiwindang ako. Hindi ko inakala na ganito ang katauhan ng nanay ko. Palagi mong tatandaan na ginagawa niya lang yon para sa kaligtasan mo. At ng lahat, wala ka pa kasi sa mundo. Yun na ang gustong gawin ng mama mo. Aling Fe, tulungan niyo po akong mahanap ang nanay ko. Huwag ka mag-alala. Mula noon hanggang ngayon, ginagawa namin ang makakaya namin para mahanap si Matilda. Pero Iha, meron pa akong isang sasabihin sa'yo. Ano po yun? Iha, naiwan ng iyong ina ang kanyang tungkulin. Ikaw lang ang nakikita kong tao na makapagpapatuloy nito. Heto, tingnan mo itong kwintas na ito. Isa itong anting-anting. Pagmamay-ari ng iyong ina. Nakita namin ito sa gubat na palagay namin sinadya niyang ilaglag habang tumatakbo siya. Kailangan mong... Hindi po. Ayaw ko pong sumunod sa kung anong landas ang tinahak niya. Kapag tinanggap ko yan, baka mamatay pa ako at mas lalong hindi na kami magkita pa. Pero Iha, pag-isipan mo itong maigi. Hindi kita pinipilit. Hindi rin naman kita minamadali. Ang gusto ko, pagnilayan mo. Baka hindi mo alam na pareho pala kayo ng damdamin at puso ng iyong ina. Tumango na lang ako sa kanya pero hindi ako nagbigay ng kasagutan. Masyado pa kasi akong naguguluhan sa lahat. Masyadong mabilis sa mga pangyayari. Para akong mabubuang kakaisip ka, Banong. Matapos ang usapan namin ay nagpaalam na rin ako sa kanya. Binigay ko na lang ang address ng mansyon para sakaling gusto niya akong makita. Alam niya kung saan ako hahanapin. Maraming salamat nga po pala sa lahat ng sinabi niyo. Kahit papaano, nakilala ko ang nanay ko na matagal ko nang hindi nakakasama. Walang anuman. Alam mo, masaya ako. Kasi nagawa ko na ang pinangako ko sa mama mo na mahahanap din kita. Kaya sana Iha, yung sinabi ko sa iyo, sana mapagtuunan at mapag-isipan mo rin. Kapag kailangan mo ng tulong, narito lang ako ha. Ituring mo akong lola. Siya nga pala, kunin mo ito. Ano po ito? Pag uwi mo, isabit mo yan sa bewang mo. Sa pamamagitan yan, malalaman mo kung merong aswang sa paligid. Makakaiwas ka kapag dala mo yan. Iinit yan ng bagya kapag may aswang na malapit sa iyo. Hindi naman nakakapaso, pero sapat na para maramdaman mo. Maraming salamat po. Sige po, uwi na po ako. Baka hinahanap na po kasi ako sa mansyon eh. Mag-iingat ka, Iha. Pagpalain ka na sana ng Panginoon. Sa hindi ko malamang dahilan, napayakap na lang ako sa matanda kahit na hindi ko pa naman siya gaanong kilala. Nang may mapadaang tricycle sa labas, ay nagpahatid na ako hanggang sa mansyon. Pagdating ko, nasa labas pa lang ako, ay mabigat na ang pakiramdam ko. Parang tuwing uuwi ako ng mansyon, palagi na lang akong nawawalan ng gana. Dahil alam ko naman na kalbaryo ang lugar na yon. Bakit man tagal-tagal mo? Kanina ka pa hinihintay nila Ate Raquel ah. May lulutuin sila tapos ngayon ka lang umuwi. Kasi Ano? Idadahilan mo na naman na walang masakyan. Hindi linggo ngayon ha, maayos ka. may tinulungan ako matanda na hindi na makapaglakad. Hinatid ko sa bahay niya kaya ako natagalan. Wow ah! Huh, galing mo talaga magdahilan ah. Pre, tama na yan. Papasukin mo na sa loob. Tingnan mo oh, mukha siyang pagod. Pagpahingahin mo muna. O sige na, bilisan mo. Naiirita ako sa mukha mo. Mamaya nga pala ah, linisin mo yung guest room. May darating na bisita si Dad. Kapag marumi yun mamaya ako malilintikan. At malilintikan ka rin sa akin, tandaan mo yan. Sige, lilinisin ko mamaya. Huwag ka mag-alala.
Tsura mo, sipain kita dyan eh. Oo, pre. Huwag ka naman ganyan sa babae. Tumigil ka nga, Atong. Patanggol-tanggol ka pa dyan. Hindi ka makakaisa dyan kahit anong gawin mo. Uy, para ka namang timang oh. Hindi ko na sila inintindi at naglakad na lang ako papunta sa kwarto ko. Nagpalit na lamang muna ako ng damit at pagkatapos, inasikaso ko na ang paglilinis. Mga dakong 6:00 ng gabi, nakaramdam na ako ng antok. Wala na akong gagawin kaya minabuti kong matulog muna. Pagiga ko, nakatulog agad ako sa sobrang pagod. Nagising lang ako nang maramdaman kong may parang mainit sa bewang ko. Naalala kong nilagay ko na nga pala roon ang binigay sa akin ni Aling Fe. Teka, ibig ba nitong sabihin, merong aswang dito sa mansyon? Napabangon agad ako. Lumabas ako ng kwarto. Tiningnan ko ang kapwa ko kasambahay. Pero tingin ko'y hindi naman sila aswang. Ilang beses ko na silang nakitang humawak ng bawang at asin. Naglakad pa ako ng kaunti at mula sa kinatatayuan ko, natanaw ko ang guest room. Nasipat kong naroon si Don Edwin. Meron siyang bisita na halos kasing edad lang din niya. Naisip ko, isa sa kanila ang maaring aswang. Pero naisip ko rin, hindi pwedeng si Don Edwin yon kasi sa angkan namin, sa side ng papa ko, ay wala namang may dugong aswang. Kaya naman, nung mga sandaling yon, ay naisip ko nang baka ang kausap ni Don Edwin ang aswang at baka siya ang dahilan kung bakit umiinit ang nasa bewang ko. Kinabahan ako kabanong. Napalunok ng laway. Hindi ko alam ang gagawin ko. Dahil sa pagkataranta, nasagi ko ang halaman sa gilid. Napansin naman nila ako kaya sinenyasan ako ni Don Edwin na lumapit. Paring Lakay, ito nga pala ang pamangking ko. Anak yan ng pinsang ko. Tingnan mo. Ang ganda, hindi ba? Tumayo ang matandang lalaki at lumapit sa akin. Kinuha niya ang kamay ko at hinalikan. Hindi ako natuwa. Sa halip, natakot ako. Kinabahan. Nababahala. Hindi ko alam kung bakit pero hindi maganda ang kutob ko sa kanya. Lalo pat alam ko kung anong klase ng nilalang siya. Kinagagalak kong makilala ka, Binibini. Si Lakay, bagong business partner ko yan. Magbigay galang ka. Magandang gabi rin po. Kinagagalak ko pong makilala kayo. Kay ganda mo naman. Ikaw lang ang kasambahay na ganyang kaganda. Salamat po. Natitipuan mo ba, kumpadre? Tinatanong pa ba yan, kumpadre? Sandali lang po Naiihi po kasi ako eh. Hindi ko na hinintay pang mapigilan nila ako. Nagmamadali na akong nakatungo sa banyo. Nanginginig na ang kamay ko ng dahil sa kaba. Hindi na ako lumabas ng kwarto ko noon ng mga sandaling yon. Pinuntahan pa nga ako nila kay sa silid ko pero hindi ko siya pinagbuksan ng pinto. Nagkunwari na lang akong natutulog. Sa mga sumunod na araw, napapadalas ang pagdalaw nila kay sa mansyon. Hindi man niya sabihin pero alam kong ako lang ang pakay niya ron. Dahil kung minsan kahit wala naman si Don Edwin sa mansyon ay naroon pa rin siya. Minsan ko nang sinabi sa Don na medyo naiilang na ako sa matandang yon. Pero ang sabi niya lang sa akin ay wag na akong mag-inarte. Dahil siguradong yayaman naman daw ako kapag pinatulan ko si Lakay. Nilda, may ginagawa ka ba? Hindi mo ba nakikita? Naguhugas ako ng plato. Ay, oo nga no. Kung kailangan mo ng pagkain, kumuha ka na lang dyan ha. Uy, ang sungit mo naman. May dahilan ba ako para maging mabait sa'yo? Alam ko naman naggalit ka sa akin kasi nakikitawa ko sa mga sinasabi ni Tado. Pero nandito ako para sana humingi ng pasensya sa mga nasasabi kong hindi maganda. Kung meron kang binabalak sa akin, ngayon palang sinasabi ko, hindi yan tatalab. Hindi naman. Wala naman akong binabalak. Sincero akong nahingi ng pasensya. Alam mo kasi, meron din kasi akong kapatid na babae. 2. Naisip ko lang naman na papaano kung sa kanila gawin yung ginagawa namin sa iyo ni Tado, di magagalit din naman ako. Kaya nga sana, mapatawad mo ako.
Hindi ko naman hinihiling na maging magkaibigan tayo. Ang gusto ko lang, papakinggan mo ko at makahingi ng tawad. Sandali kong binitiwan ng hawak-hawak kong pinggan. Huminga ako ng malalim at tumingin sa kanya. Mabuti naman marunong ka mag-isip. Akala ko kagaya ka rin ni Tado eh. Inaamin ko naman na minsan pareho kami. Pero ngayon, susubukan kong maging matino. Kung napapansin mo, madalang na lang akong magpunta rito kasi... Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Total, tambay ka naman. Uy, Romeo, nandiyan ka pala. Nakasandal si Romeo sa pintuan na hindi na namin namalayan na naroon pala siya. Nakangiti siya at nakatingin sa akin. Huwag ka nang sumama kay Tado. Magiging tarantado ka lang din. Sa akin ka na lang sumama kung gusto mong mahawaan ng katinuan. Oo nga eh. Pwede naman. Kailangan niyo ba na makakain? Nilda, pagkatapos mo dyan at kung wala ka nang gagawin, sama mo naman ako. Saan tayo pupunta? May pupuntahan lang ako. Kailangan ko ng kasama. Baka kasi hanapin ako mamaya eh. Akong bahala. Wala naman si Don Edwin ngayon nasa Maynila. Uy, sama rin ako. Ha? Masama. Uy, sige na, sumama ka na. Pagkatapos kong maghugas, ay nagpalit na rin ako ng damit. 6:00 ng gabi, lumabas kaming 3. Gamit namin ang sasakyan na pinahiram ni Don Edwin kay Romeo. Habang nasa biyahe kami ay tahimik lang ako. Hindi ako nagtatanong kung saan ba kami pupunta. Basta gusto ko lang makaalis kahit sandali sa mansyon. Kailangan ko magpunta sa isang albularyo. Albularyo? Bakit? Anong meron? Nitong nakaraan kasi, palagi ako nananaginip tungkol sa tungkol sa aswang. Lagi akong binabangungot. Tungkol sa aswang? Walang ya. Totoo ba yan? Kaya nga kukonsulta ako sa isang albularyo para naman malaman ko kung anong dahilan at bakit ako nananaginip ng ganon. Kailan nagsimula yung ganyang panaginip mo? Nung araw na pinagmaneho ko si Lakay, yung business partner ni Don Edwin pag-uwi ko. Ayun, nanaginip na ako kagad ng nakakatakot. Sa sinabing niyang yun, ay nakaramdam ako ng kilabot. Kung pwede ko lang talagang sabihin sa kanila kung ano ang nalalaman ko ay ginawa ko na. Pero hindi. Ayaw ko kasing magdulot ng katatakutan sa kanila. Isa pa, wala pa akong tiwala kay Atong. Baka ipagsabi niya pa. Makalipas lang ng halos 20 minutos, ay narating na rin namin ang bahay ng albularyo. Pero sa kasamaang palad, wala na kaming inabutan doon. Ang sabi ng mga nakatira doon ay umalis na raw ang albularyo at 1 buwan nang hindi bumabalik. Malas. Balat ka yata sa puwet, Atong Hindi sa puwet no? Sa singit banda. Kung gusto nyo, meron akong alam na makakatulong sa'yo, Romeo. May alam kang albularyo? Oo, isang bagong kakilala. Hindi na kami nagpatumpik-tumpik pa, Kabanong. Bumiyahe na kami ulit papunta sa kinaroroonan ng bahay ni Aling Fe. Sakto naman na dumating kami roon ay nasa bakuran siya. Naglalaba. Agad naman akong pumasok. Napatayo ang matanda nang makita niya ako. Nilda, bumalik ka. Nakapagdesisyon ka na ba? Aling Fe, hindi po yun ang pinunta ko rito. Di po ba, bukod po sa pagiging ama, alam niyo na yon, di ba marunong din po kayo mag-albularyo? Oo naman. Yun naman talaga ang ginagawa ko noon kung hindi ako naging ama. Alam mo na rin yon. Teka, ano bang gagawin? Magandang gabi po. Ako po si Romeo. Magpapakonsulta lang po sana ako. Nitong mga nakaraan kasi, palagi ako nananaginip ng tungkol sa aswang. Gusto ko po sanang malaman kung papaano nangyari yon. Ano ang mga dahilan at kung meron bang ibig sabihin ng mga panaginip ko. Ganon ba? O siya, sige. Pumasok na kayo sa loob. Ihahanda ko lang ang mga gamit ko. Gusto niyo ba ng tableya at puto? Hindi na po. Ako po gusto ko. Gutom na nga po ako Huy, kapal na mukha mo. Kumain na muna kami saglit. Pagkatapos, sinimulan na rin ni Aling Fe ang gagawin niya. Nagpausok siya ng insenso. Tinawas niya rin si Romeo. Makalipas lang ang halos 5 minuto,
nalaman na agad ni Aling Fe kung ano ang nangyari. Ano pong meron? Alam niyo na po ba kung anong ibig sabihin ng panaginip ko? Wala namang ibang ibig sabihin ng panaginip mo. Pero hindi normal ang pinagmulan nito. Ano ibig niyong sabihin? Isa lang ang nakikita kong dahilan. Maaaring meron kang nakasalamuhang malakas na aswang, tapos mahina ang loob mo. Mahina ang loob? Tapos malakas na aswang? Anong kunik? Nararamdaman ko na mahina ang loob mo. Marami kang kinatatakutan. Madalas kang magdalawang isip kasi takot kang magkamali. At ang isang malakas na aswang, ang kanyang presensya ay nakakaapekto sa isip ng isang taong kagaya mo. Bibihira lang itong mangyari. Kaya nagtataka ko kung papaanong nararanasan mo ito. Sabihin mo nga sa akin, meron ka bang nakasalumuhang tingin mo kahina-hinala? Sandaling napaisip si Romeo. Habang ako, alam ko na agad kung sino ang dahilan ng panaginip niya. Hindi ako pwedeng magkamali. Sila kayang dahilan dahil siya lang naman ang aswang na nakasalamuhan ni Romeo. Hindi ko po maalala eh. Ang dami ko kasing nakakausap araw-araw. Hindi ko na matandaan kung sino sa kanila yung medyo kahina-hinala. Huwag ka mag-alala. Hindi ka na mananaginip. Nagawan ko na ito ng paraan. Mabuti na lang ay hindi ganon kalala. Ibig sabihin, wala talagang intensyon ng aswang na yon na magkaganon ka. Pero mag-iingat ka na lang din para sigurado tayo. Sige po, maraming salamat po. Iha, pwede ba muna kitang makausap? Tumangon na lang ako, habang si Romeo at Atong naman ay nauna na sa sasakyan. Merong binigay sa akin na sulat si Aling Fe. Sulat kamay yun ng nanay ko. Kilala ko ang sulat kamay niya dahil ang dami niyang sulat na naiwan sa bahay namin. Pagbasa ko, nakalagay doon na sinasabi ni Mama na kung sakaling mawawala na siya, kailangan kong manahin ang kanyang tungkulin, na kailangang merong magpatuloy ng nasimulan niya. At kung sakaling matapos ko yun, malaya na ako makakapamuhay sa kung anong gusto ko. Medyo nakaramdam ako ng inis noon kasi akala ko tungkol sa pagmamahal ng isang ina ang mababasa ko. Pero hindi. Tungkol lang yun sa lahat ng kung ano ang dapat kong gawin para sa kanya. Nahagilap ko yan kanina habang naghahalongkat ako ng mga naiwan niyang gamit dito. Aling Fe, kagaya po ng sinabi ko nung una, hindi pa po ako nakakapagdesisyon. Kaya sana huwag niyo po akong madaliin. Ano ka ba? Hindi naman kita minamadali. Naisip ko lang naman na baka makatulong to sa'yo para makapagdesisyon ka. Sige po, uuwi na po ako. Baka po hinahanap na ako sa mansyon. Lumabas na rin ako. Agad na rin kaming bumiyahe pa uwi. Buti na lang ay walang nakakaalam na galing ako sa labas. Rekta na ako sa kwarto. Nahiga ako at agad na nakatulog. Pero bandang 1:00 na madaling araw, agad akong nagising. Isang panaginip kasi ang nakita ko na akala ko nung una ay totoong nangyayari. Para kasing totoong-totoo talaga. Ayon sa panaginip ko, buhay si Mama. Pero nasa kamay siya ng mga aswang. Nagtitindigan ng mga balahibo ko. Pero sa kabilang banda, nakaramdam ako ng awa sa nanay ko. Biglang lumakas ang pakiramdam ko na buhay pa siya. At ang panaginip na yon ay maaring paiwatig na kailangan niya ako. Pero magagawa ko lang siyang mailigtas kapag nakapagdesisyon na ako. Kaya naman kinabukasan, kinausap ko kagad si Romeo para ihatid ako kay Aling Fe. Doon na ako pumayag. Sinabi ko rin sa kanya ang mga panaginip ko. At kahit siya, naniniwalang yun ay isang matinding pahiwatig. Nilda, hindi pa rin ako makapaniwala na hanggang ngayon, nanay mo Amazona. Tapos ngayon, mamanahin mo ang pagiging Amazona niya. Kasi naniniwala kang bihag ng mga aswang ang mama mo. Nawiwindang talaga ako. Nasa biyahe kami noon, Kabanong. Kagagaling lang namin sa bahay ni Aling Fe. Nalaman na niya ang lahat. Kaya hindi ko rin talaga siya masisisi kung paulit-ulit siyang nagtatanong.
Wala naman kasi talaga sa itsura ko na magiging Amazona na rin ako gaya ng nanay ko. Baka mas magulat ka kapag sinabi ko sa iyo yung isang hindi mo pa alam. Ha? Meron pa talaga? Ano? Sabihin mo na sa akin. Kaya ka na naginip ng tungkol sa aswang noon dahil kilala mo rin ang aswang na naging dahilan ng mga bangungot mo. Ha? Seryoso? Kilala ko? Sino? Si Don Edwin? Hindi, si Lakay. Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Paanong si Lakay? Business partner lang naman ni Don Edwin yon. Tingnan mo itong nasa bewang ko. Umiinit ito ng bahagya kapag may nararamdaman siyang aswang sa paligid. At uminit ito tuwing nasa mansyon si Lakay. Mukha lang siyang normal, pero hindi. Grabe. Kaya siguro minsan nakikita ko siyang parang namumula yung mga mata niya. Gagamitin ko siya. Ha? Paano gagamitin? Baka sa pamamagitan niya, magkaroon na ng kasagutan ng katanungan ko kung hawak ba ng mga aswang ang nanay ko o hindi. Bigla siyang nabahala sa sinabi ko. Pati niya kung gaano kadelikado makipaglaro sa mga aswang. Pero ako, kailangan kong lakasan ang loob ko. Yun lang naman ang natatanging paraan na nakikita ko para magkaroon ng progreso ang paghahanap ko sa aking ina. Pag-uwi ko sa mansyon, sinalubong agad ako ni Don Edwin. Galit na galit siya. Agad niyang hinablot ang buhok ko papunta sa sala. Rico, Don Edwin! Bakit niyo ba ito ginagawa? Bakit ko ito ginagawa? Pinahiya mo ako kay Lakay. Bakit ka tumanggi sa kanya kahapon na sumama, ha? Bakit? Hindi ko naman kasi siya gaano kakilala, Don Edwin. Wala akong pakialam kung kilala mo siya o hindi. Ang akin lang, tulungan mo sana ako mapapayag siya sa iba kong mga proposal. Papayag na sana siya kung pumayag kang sumama sa kanya. Ang kaso hindi. Kaya ngayon tingnan mo, sa iba na siya nakipag-deal. Akala ko po partner na kayo. Partner na nga kami, pero may iba pa akong gustong mapala sa kanya. Hindi mo maintindihan yon kasi wala ka namang kayang gawin kundi maglinis. Nakakabwisit ka! Pasensya na po. Kausapin niyo na lang po ulit si Lakay. Sasama na po ako sa kanya. Nang sabihin ko yon, ay biglang nagbago ang reaksyon ng mukha ni Don Edwin. Parang nagkaroon ng buhay ang mga mata niya. Biglang sumigla. Lumapad ang ngiti. Ayan naman pala eh. Kagalitin mo pa talaga ako eh. Yan tuloy, nasaktan pa kita. Pero bago yan, sumunod ka na muna sa opisina ko. Ano po ipapagawa niyo, Don Edwin? Pwedeng ako na lang po ang gumawa. Manahimik ka! Wala kang kinalaman dito! Hindi na ako nakaangal pa noon, Kabanong. Alam naman ni Romeo na pareho lang kaming malilintikan kapag pinilit pa niya ang gusto niya. Kaya kahit kinakabahan ako, sumunod na lang ako kay Don Edwin. At doon, ginawa na naman niya ang kanyang kahayupan. Wala akong magawa, Kabanong. Parang hinayaan ko na lang din siya dahil sobrang takot na takot ako. Noong mga sandaling yon, mas lalong nadagdagan ng dahilan kung bakit kailangan kong tanggapin ang misyon ni Mama. Kung bakit kailangan kong maging isang ganap na Amazona para ipagtanggol din ang sarili ko laban sa mga kagaya ni Don Edwin. Isang bangungot sa akin ang gabing yun, Kabanong, pero pinilit ko na lang kalimutan. Kinabukasan, habang wala ang mag-ama sa mansyon, palihim akong umalis. Yun na kasi ang simula ng pagsasanay at pag-aaral ko. Sa unang sabak sa pag-iensayo, masasabi ko talagang nakakapagod. Nakakaumay, pero pagtapos ng araw, napagtanto ko na masarap din pala yung gawin. Lalo na kapag naaalala ko na ang ganung bagay ay dati ring ginagawa ng aking ina. Kumusta ang pagsasanay? Ayos ka lang ba? Ayos lang naman po. Nakakainganyo pero pwede bang practicein na natin lahat ngayon? Ay hindi pwede. Mabibigla ang katawan at isip mo. Dahan-dahan lang dapat. Hanggang sa unti-unti mo nang nakikilala ang sistema. Tapos na ang pagsasanay natin para sa araw na ito. Pwede ka nang umuwi at baka hinahanap ka na ng amo mo. Ngumiti na lamang ako sa kanya, Kabanong. Noong mga sandaling yon, alam kong malilintikan na naman ako pag uwi ko. Pero hindi ko inaasahan ang madadatnan ko. Inabutan kong naroon si Lakay.
At kakapasok ko lang sa sala, nakatingin na kagad siya sa akin. Nakangiti, pero hindi magaan ang pakiramdam ko sa ngiting yon. Oh, Nilda, kararating mo lang. Mukha yatang may pinuntahan ka. Umalis ka nang hindi ko alam. Nagsimba lang po ako. Hindi na ako nakapagpaalam kasi nasa labas pa raw kayo, Don Edwin. O di bale na. Simba naman pala yan eh. Anong laban namin dyan? Si Lord na yan. Ay, siya nga pala. Narito sila kay para sunduin ka. Sunduin? Oo. Bakit? Nakalimutan mo na ba ang sinabi mo? Di ba ang sabi mo, papayag ka nang sumama sa kanya? Lalabas kayo. Kakain sa masarap na kainan. Hindi ko inakala na papayag ka, Nilda. Pero maraming salamat Dahil sa wakas, makakasama na rin kita. Sobrang ganda mo kasi. Hindi ko maiwasang hindi ka isipin. Ganun po ba? Ang mabuti pa magbihis ka na. Hihintayin kita rito. Tumango na lang ako sa kanila. Pumunta agad ako sa kwarto ko. Agad ko namang inilabas sa mga bagay na binigay sa akin ni Aling Fe. Mga bagay na makakatulong sa amin para malaman kung saan ang lungga ng mga aswang. Simpleng damit lang ang sinuot ko. Wala naman kasi akong magagarang kasuotan. Pagtapos ko, binalikan ko na sila. Hinawakan pa nila kayang kamay ko. Ayaw ko noon pero para sa gagawin kong misyon, kailangan kong tiisin yon. Kailangan ko siyang magamit para malaman kung nasaan naroroon ang aking ina. Si Romeo ang naging driver namin. Sa tingin pa lang ni Romeo ay nararamdaman ko na ang kaba niya. Hindi rin siya makatingin sa mata ni Lakay. Natatakot siya na baka meron na namang mangyari sa panaginip niya. Romeo, ayos ka lang ba? Napapansin ko kanina ka pa parang hindi mapalagay Masakit lang po ang tiyan ko. Gusto mo bang magbanyo muna? Hindi po. Ayos lang po ako. Sigurado ka ba? Baka mamaya maigit ka dyan sa pantalon mo. Mayayari ka talaga kay Don Edwin. Nako, hindi naman po siguro. Di kung ganun umalis na tayo. Sabik na akong masolo itong si Nilde. Sa totoo lang Kabanong, kabadong-kabado na ako noon. Hindi ko kasi talaga alam kung ano ang mangyayari sa akin. Dinadasal ko na lang na sana'y hindi ako mapahamak. Habang nasa biyahe naman kami, nararamdaman ko ang pag-init ng pangontra sa bewang ko. Mas mainit siya kapag malapit ang aswang. Pero tinitiis ko na lang dahil hindi pwedeng makahalata sa akin si Lakay. Makalipas lang ang ilang sandali, nakarating na rin kami sa isang kainan na walang katao-tao. Tanging mga crew at staff lang ang naroroon. At ang mas kinagulat ko pa, ang mga naroon ay puro mga aswang. Nalaman ko yun nang minsang lumayo si Lakay at siya namang lumapit ang isang waiter. Kumilos lang ako ng normal, pero ang totoo, mabilis na ang tibok ng puso ko. Wala pa naman si Romeo. Nasa sasakyan siya. At nakaparada pa yon sa pinakalabas. Ang dami naming napag-usapan ni Lakay, kung ano-anong bagay na walang kwenta na parang siya lang ang natutuwa. Pagkatapos, inakala kong pupunta na kami sa lungga nila. Pero hindi. Nagyaya na talaga siyang umuwi. Hindi ba tayo pupunta sa inyo? Wala ka bang balak dalhin ako ron? Bago ko sagutin yan, gusto ko munang malaman kung bakit bigla ka nalang pumayag na sumama sa akin. Para kasing ikaw yung tipo ng babae na kahit kailan hindi sasama sa matandang kagaya ko. Sir, mahirap lang ako at mayaman kayo. Aaminin ko, gusto ko yung guminhawa sa buhay. Kaya kung may gusto ka sa akin, papatulan kita. Alam ko namang katawan ko lang naman ang habol mo sa akin Kaya papakinabangan na rin kita. Aba, gusto ko yung ugali mo, Nilda. Gusto ko ng prangkang babae. Maganda yan. Pero sa ngayon, hindi pa kita pwedeng dalhin sa bahay ko. Masyado pang magulo ron at hindi ako nakapaglinis. Sige, naintindihan ko. Magpatid ka na kay Romeo. Ikaw, anong sasakyan mo? Tatawagan ko na lang yung driver ko. Tumango na lang ako, Kabanong.
Humalik pa siya sa kamay ko bago ako tuluyang maglakad papuntang sasakyan. Nang makapasok na ako sa loob, ay saka lang ako nakahinga na maluwag. Oh, anong balita? Bakit uuwi ka na kaagad? Mukhang meron talaga siyang tinatago sa kanila. Tingin ko, baryo ng mga aswang ang sinasabi niyang bahay niya eh. Kaya anong gagawin mo sa susunod? Ipagpapatuloy ko lang ito hanggang sa magkaroon ako ng pagkakataon na makarating sa kung saan siya nagkukuta. Lumipas pa ang mga araw ay nagpatuloy pa rin ang pagsasanay ko. Habang tumatagal, unti-unti ko nang nakakabisado ang mga tinuturo ni Aling Fe. Bukod pa ron, nararamdaman ko ring lumalakas na ang pangangatawang ko. Binigay na rin sa akin ni Aling Fe ang anting-anting na pagmamay-ari ng nanay ko. Hindi ko pa nasusubukan gamitin yon, pero nang hawakan ko pa lang yon, ay nakaramdam na agad ako ng kakaiba sa aking katawan. Para bang gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko mapaliwanag, basta mayroong malaking pagbabago. Hanggang dito na lang ako, may lalakarin pa kasi ako eh. Nilda, hindi na ako makakapasok sa loob ah. Ayos lang. Maraming salamat ulit sa pag-atid mo sa akin pabalik. Sus, wala naman yun. Gusto lang kitang tulungan sa paghahanap mo sa mama mo. Magsasalita pa sana ako pero bigla na lang dumating si Atong. Natataranta siya. Nababahala ang kanyang muka. Nagmamadali niya akong hinarang nang papasok na sana ako sa gate. Bakit ba? Ano pang problema? Galit na galit si Don Edwin. Huwag ka na kaya munang pumasok sa loob. Ha? Bakit? Anong ginawa ko? Nalaman na niya yung palagi mong paglabas ng hindi niya alam. Alam niyang si Romeo ang kasama mo palagi. Sinumbong kayo ni Tado. Iniisip niya na nililigawan ka nitong si Romeo. Ha? Pre, mabuti pa. Umalis na muna kayo. Balik na lang kayo kapag malamig na ulo niya. Hindi ako natatakot. Anong hindi natatakot? Masasaktan ka sa ginagawa mo, tanga ka ba? Hindi ko inintindi si Atong. Pinatabi ko siya sa daraanan ko. Papasok na sana ako pero biglang lumabas naman si Don Edwin. Sa labas pa lang ay hinablot na niya kaagad ang buhok ko at hinila. Kaya pala palagi kang umaalis kasi nakikipaglandian ka dyan kay Romeo, ha? Hindi. Nagkakamali ka ng iniisip. Don Edwin, mali po kayo. Sinasabay ko lang naman siya kapag namamalengke kasi isa lang naman ang daanan namin. Manahimik ka! Malilintikan ka rin sa akin. Hindi ka marunong kumilala ng pagmamay-ari ng iba, ha? Pagmamay-ari? Hindi mo naman ako pagmamay-ari ah. Nandito ka sa poder ko. Ako ang nagpapatira at nagpapalamon sa'yo. Kaya pagmamay-ari na kita. Hindi ako bagay na pwede mong ariin kahit na anong oras na gusto mo. Aba, nangangatwirang ka ba, ha? Isang malakas na sampalang natanggap ko mula kay Don Edwin. Hindi ko naman na yun ikinagulat. Napagandaan ko na yun. Pero pareho pa rin ang sakit na naramdaman ko. Parehong nakakauga ng utak. Parehong nakakahilo kagaya ng mga naunang pananakit na natanggap ko. Napaupo ako sa sahig. Agad naman pumagitna si Romeo para awatin si Don Edwin. Don Edwin, hindi naman yan tama. Nananakit na kayo sa babae ah. Isa ka pang hinayupa ka. Kaya pala palaging wala rito sa mansyon ng babaeng ito kasi tinatrabaho mo ang pagmamay-ari ng iba. Ano naman po kasi sa inyo kung sakaling ligawan ko itong si Nilda? Pareho naman kaming dalaga at binata. Bakit ba kayo nagagalit? Ha, talagang nagtatanong ka pa ha? Pagmamay-ari ko nga yan. Sira ulo ka pala talaga eh. Nakita ko na lang nasusuntukin ni Don Edwin si Romeo. Hindi na ako nakapagpigil pa. Ngayong may kaalaman na ako kung papaano ipagtanggol ang sarili ko, magagamit ko na rin ito para ipagtanggol ang iba. Humarang ako kay Romeo. Sinalag ko ang kamay ni Don Edwin gamit ang kamay ko. Lahat ng nakakita ay nagulat. Kahit ang mga gwardya sa harapan ay napatayo sa kanilang kinauupuan. Si Tado naman ay kararating lang at napamura. Habang si Don Edwin ay nanlalaki ang mga mata na parabang ngayon lang ito nakakita ng babaeng pumapalag sa lalaki. Pang-aabuso ng ginagawa niyo, Don Edwin eh. Palagi na kitang pinagbibigyan sa mga ginagawa mo. Hinayaan kitang babuyin ako ng paulit-ulit. Hinayaan kitang ibigay ako sa kapwa mo matanda. Hinayaan kitang saktan ako kung kailan mo gusto. Hindi na ito tama. Itigil mo na to. Pagod na akong intindihin ang kalupitan mo. Ha, kung makapagsalita ka eh, akala mo kakayanin mo ako ha?
Inalis niya ang kanyang kamay at saka inambahan ako ng suntok. Hindi niya ako tinamaan. Nakailag ako. Sumubsob siya sa lapag. Napaya siya sa lahat ng nakakita kaya mas lalo siyang nagalit sa akin. Nagmamadali siyang makabangon. Sasampalin niya sana ako pero inunahan ko na siya. Sinuntok ko siya ng malakas sa muka. Natumba siya. Agad naman itong nilapitan ni Tado. Sira ulo ka! Tingnan mo ang ginawa mo, oh! Kulang pa yan para sa lahat ng kababuyan at pang-aabuso na ginawa niya sa akin. Bitiwan mo ako, Tado! Anong tingin mo sa akin, mahina? Babasagin ko ang mukha ng babaeng yan! Muli siyang bumangon. Umamba na naman siya ng suntok. Pero sa ilang beses na pagpapakawala niya ng suntok, ay walang tumama ni isa. Hindi siya makapaniwala sa ginagawa kong pag-ilag. At nang makakuha na naman ako ng tamang pagkakataon, sinuntok ko ulit siya sa muka. Dumugo na ang nguso niya kaya mas lalo siyang nanggalaiti. Inawat na ako ni Romeo dahil alam niya kung ano ang kaya kong gawin. Walang yakang babae ka! Matapos kitang patirahin dito at palamunin, ganyan ang gaganti mo sa akin! Hindi libre ang pagtira ko dito. Kaya wala kang karapatan na isumbat sa akin yan. Sa katunayan, labis-labis ang kapalit ng pagtira ko dito. Walang-wala pa yan, Don Edwin. Kung hindi nga lang ako mabuting tao, baka pinilayan pa kita eh. Hoy! Kapal din ang mukha mong magsalita ng ganyan kay Dada. Sino ka ba sa akala mo, ha? Kung magdaldal ka, parang... Manahimik ka, Tado. Wala kang kwentang lalaki. Nagpapalaki ka lang ng bayag at lahat ng bagay ay inaasa mo sa ama mo na ubod ng sama ng ugali. Bago ka mag-angas sa babae, ha? Siguraduhin mo munang meron kang may pagyayabang. Tarantado ko rin pala, no? Inalis ko ang pagkakahawak ni Romeo sa akin. Lumapit naman sa akin si Tado. Sinuntok niya ako pero nailagan ko rin siya. Hindi ako nagsayang ng oras na makakita ko ng pagkakataon. Sinuntok ko siya sa panga. Isang suntok ko lang, tulog kagad siya. Kahit si Atong na kaibigan niya, munti ka nang mapatalon sa sobrang tuwa. Walang hiya ka! Lumayas ka rito! Hindi mo na ako kailangan sabihan pa, Don Edwin. Dahil aalis ako dito ng kusa. Hindi nyo na ako masasaktan at makokontrol pa. At kung inaakala mong mauuwi sa wala ang lahat ng ginawa mo sa akin, nagkakamali ka. Babalikan kita sa oras na matapos ko na ang lahat ng dapat kong gawin. Napanganga na lamang si Don Edwin sa mga sinabi ko. Sobrang layo ko na kasi sa dati. Hindi nila inaakala na ang mainhin na si Nilda ay bigla na lamang magiging barumbado. Lima kong nagpasalamat sa isip ko kay Aling Fe. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ko malalaman na may dugo pala akong Amazona. Binawi ni Don Edwin ang sasakyan na pinapagamit niya kay Romeo. Tinanggal na rin kami pareho sa trabaho. At kahit si Atong ay nadamay rin. Pinagbawalan na siyang pumunta sa mansyon. Dahil doon, tumambay na lang muna kaming tatlo sa ilog. Akala ko magagalit sila sa akin dahil nadamay pa sila sa nangyari. Pero hindi. Iba ang nangyari. Walang yan, Nilda. Ang galing mo kanina, ha? Dugo ang nguso ni Don Edwin, eh. Tapos, si Tado tulog. Nakto, buti na lang talaga. Nagbago na ako. Kasi kung hindi ako nagbago, baka dalawa kami ni Tado na nakabulag Tado ngayon. Pinahanga mo ko, Nilda. Huwag nga kayo magsalita ng ganyan. Kung tutuusin, kasalanan ko kung bakit kayo nadadamay ngayon. Wala kang kasalanan. Ginawa mo lang naman ang tama eh. At saka, patagal ko na talagang ayaw si Tado. Habang tumatagal kasi, pasama na ng pasama ugali niya eh. Tingin ko nga, nahawa lang ako sa kanya. Pasensya na talaga kayo sa nangyari. Pero, kailangan ko na munang magpaalam sa inyo. Ha? Isang ka na ngayon? Doon na muna kay Aling Fe. Mabuti nga't kakaunti lang itong gamit ko kaya wala akong gaanong magiging tambak sa bahay niya. O di sige, yatid ka na namin. Wag na, magpahinga na lang kayo. Alam kong stress din kayo sa nangyari. Nauna na akong umalis sa kanila. Nagtungo ako sa kinaroroonan ni Aling Fe. Tinanggap naman niya ako. Sa katunayan ay masaya pa nga siya na kasama niya ako. Makalipas ang ilang araw, ang dami ko nang naidagdag sa mga natutunan ko mula sa kanya. Nagagamit ko na rin ng maayos ang anting-anting.
Lumakas na rin ang mga pandama ko. Ayon nga kay Aling Fe, handang-handa na ako para sa pagsagupa namin sa mga aswang. Malaki na rin ang ipinagbago ng katawan ko. Naging maskulado na ang braso at hita ko. Hindi na ako mahina. Nakakabuhat na ako ng mabigat. At kaya ko na rin makipagsabayan sa suntukan kahit na sa lalaki pa. Aling Fe, paano na pala yung una nating plano nung gagamitin ko sila kay para malaman ang kanilang lungga? Kailangan na nating kalimutan yon, Iha. Wala na rin namang saysay dahil wala ka na sa mansyon. Pero nakukuha ko na po kasi ang kalooban niya eh. Ano bang nararamdaman mo nung kasama mo siya? Ano pong ibig niyong sabihin? Tingin mo ba alam niya ang ginagawa mo? Hindi ko naman po nararamdaman yon. Kung sakaling magkita kayo ulit, subukan mong pakagatin siya sa pain. Kailangan nating malaman kung nasaan ang lungga nila at kung sino ang pinuno nila. Tumango na lamang ako, Kabanong. Maya-maya lang din ay naghanda na rin kami ni Aling Fe. Nung gabing yung kasi, pupuntahan namin ang isa sa mga lugar kung saan madalas na napapadaan ng mga aswang. Nakatanggap kasi kami ng timbre mula sa mga kakilala ni Aling Fe na ilang beses nang namamataan ng aswang sa gubat na malapit sa maisan. Kaya nung gabing yon, hinanda ko na rin ang sarili ko. Aminadong kinakabahan ako. Pero kapag naaalala ko na baka hawak nila ang nanay ko, mas lalo akong nagkakaroon ng lakas ng loob para sumabak sa laban. Naalala ko noon, yung mama mo. Mag-isa lang talaga siyang umaalis sa mga ganitong oras. Babalik siya, dala na niya ang ulo ng mga aswang na pinatay niya. Nakasako. Tapos siya, wala man lang kasugat-sugat. Ganun siya kabangis? Ganon siya kabangis. Napapaisip tuloy ako, kung ganun pala siya kabangis, bakit siya nawala? Isa lang ang nakikita kong dahilan, Iha. Baka nung araw na yon, biglang hindi gumana ang anting-anting. May nangyayaring ganon? Oo. Napag-usapan kasi namin noon na may mga aswang na may kakayahang patayin ng diwa ng anting-anting. May ginagawa silang ritual para mangyari yon. Kaya ikaw, hanggat maaari, huwag ka na munang gagamit ng anting-anting hanggat hindi mo pa nakakaharap ang pinuno nila. Sa pinunong aswang mo lang yan gagamitin. Tumango na lang ako sa kanyang sinabi. Makalipas ang halos kalahating oras na paglalakad sa kagubatan, nakaramdam rin ako ng kakaiba sa paligid. Uminit na rin ang nasa bewang ko. Isang indikasyon na nasa paligid na nga namin ang mga aswang. Nagtago na muna kami. Hinintay namin na dumaan ang mga aswang. Nang makita na namin ang mga yon, ay sinimulan na namin ang pananambang sa kanila. Mga kasama! Lusog! Nang unang lumabas si Aling Fe. Nababahala ako para sa kanya noong mga oras na yon. Matanda na kasi siya at alam ko na naman na meron na rin siyang mga iniinda sa katawan. Pero nabigla ako sa pinapakita niya. Hindi hadlang ang edad sa kanya. Talagang kitang-kita ang kahusayan niya. Iba talaga kapag marami ng karanasan. Dahil doon ay napanatag na akong walang mangyayaring masama sa kanya. Kaya sinimulan ko na ang pakikipaglaban. Humanda kayo ngayon! Hinawakan ko ang anting-anting. Naramdaman ko ang nag-uumapaw na enerhiya mula sa aking kamao. Sinuntok ko kagad ang isang aswang. Narinig ko pang tumunog ang panga niya. Pagbulagta niya ay meron namang lumapit kagad sa akin. Malaki ang katawan ng aswang na yon pero hindi ito naging problema para sa akin. Sinuntok ko rin siya sa sikmura. Napaatras ang aswang. Muli siyang lumusot para kalmutin ako ng ilang ulit. Tinamaan ako sa balikat pero daplis lang. Akala ng aswang ay matatalo na niya ako dahil narinig kong tumatawa pa siya. Pero ang hindi niya alam, mas lalo lang akong ginanahan. Tanggapin mo to! Isang malakas na suntok ang pinakawalan ko, Kabanong. Tinamaan sa tagiliran ang maskuladong aswang. Hindi na ako nagsayang ng oras. Binali ko ang lieg niya. Pagtingin ko naman sa kabilang banda, nakita ko naman si Aling Fe na napapalibutan na ng 3 aswang. Mabilis akong tumakbo at tumalon ng mataas. Pagbagsak ko ay siniko ko ang isa sa bumbunan. Ang isa naman ay sinipa ko sa muka. Ang galing mo!
Nagagamit mo na ang lahat ng napag-aralan natin. Wala ka talagang pinagkaiba sa iyong ina. Mamaya niyo na po ako purihin. Ang dami pa ng kalaban natin, oh. Hindi nagtagal, napansin na lang namin na nag-atrasa na ang mga aswang. Sinubukan namin silang habulin, pero nabigo kami. Ang bibilis nila kaya hinayaan na lang namin silang makaalis. Kumusta ang lahat? Sugatan ng iba nating kasama pero ang mahalaga, walang nasawi sa atin. Sa ngayon, ito na muna. Hindi na natin sila hahabulin. Ang mahalaga, maiparting natin ang mensahe sa mga aswang na ang mga Amazon ay muling nabuhay para tugisin sila. Siguradong matataranta na ang mga aswang dahil sa pagpaparamdam natin. Nagsigawan pa ang mga kababaihan dahil sa tuwa. Baka sa mga tinig nila ang pagdiriwang at determinasyon. Matapos ang labanan namin, umuwi na lang ulit kami sa baryo para magamot ang mga sugat ng mga kasama namin. Habang abala ako sa ginagawa ko, biglang dumating naman si Atong. Natataranta at parang hindi niya alam ang gagawin niya. Sige na, Nilda. Sumama ka na muna sa kanya. Kami nang bahalang gumamot sa mga kasama natin. Sigurado po ba kayo? Oo, kayang-kaya na namin ito. Pero mag-iingat ka sana. Hinila ko si Atong palabas ng bakuran namin. At nang nasa harapan na kami ng motorsiklo niya, ay saka pa lang siya tuluyang kumalma. Kaya ako nandito para ipaalam sa'yo na pinahihirapan nila si Romeo. Pinagbubuntungan nila si Romeo kasi ang sabi ni Don Edwin, binigay ka na raw niya kay Lakay. Ibig ko sabihin, parang binili ka na raw. Kaya sila galit kay Romeo kasi nilalandi ka niya. Si Lakay naman nasa mansyon din. Binubugbog nila si Romeo. Kailangan ka niya, Nilda. Hindi ko kayang iligtas si Romeo eh. Wala akong magawa. Mga siraulo talaga ang mga yun ah. Kahit nakagagaling ko pa lamang sa labanan, agad na rin kaming bumiyahe papunta sa mansyon. Dala-dala ko pa rin ang anting-anting dahil kailangan ko yon sa lahat ng oras. Pagdating namin ng mansyon ay ayaw pa kaming papasukin ng dalawang gwardya. Tinutukan pa nila kami ng baril. Pero dahil sa taglay na kapangyarihan ng anting-anting, naagaw ko ang baril nila at naitapon sa labas. Binigyan ko sila ng siko sa batok para makatulog sila. Walang ya. Kakaiba ka talaga. Idol na yata kita, Nildi. Pagpunta namin sa malawak na bakuran ni Don Edwin, nakita namin si Romeo na nasa lapag na. Pinipilit niyang makabangon. At sa lagay ni Romeo, parang wala na silang balak pang buhayin yon. Oh, bumalik ka pa talaga. Bakit? Naawa ka rito sa kalandian mo? Huwag niyong idamay si Romeo. Ako lang naman ang pumilit sa kanya na lumapit sa kanya. Wala siya kinalaman dito. Nilda, hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin na malaman na may relasyon kayo nitong si Romeo. Kaya pala ibang tinginan yung dalawa nung nasa sasakyan tayo ah. Ang sakit-sakit, Nilda! Ang sakit! Alam kong iniinsulto lang ako ni Lakay kaya hindi ko sineryoso ang sinabi niya. Kaya naman hindi ako nagpakita ng kahit na anong takot sa kanila. Lakay, sinabi ko naman sa'yo na handa akong sumama sa'yo, di ba? Kaya bakit kailangan mo pa itong gawin? Eh yun naman pala eh. Bakit kailangan mo pang lumandi? Hindi ko naman siya nilalandi eh. Si Don Edwin lang naman ang nag-iisip noon. Kasi ang gusto niyang si Don Edwin ang tinin ako. Hindi mo ba alam na interesado yan sa akin? Ha? Manahimik ang babae ka! Ilang beses niya akong binaboy. Tapos gusto niyang ipasa ako sa'yo. Hindi ka ba nandidiri? Inunahan ka na ni Don Edwin sa katawan ko. Tapos kaibigan pa rin ang turing mo sa kanya. Don Edwin, totoo ba sinasabi ni Nilda? Eh bakit ka maniniwala dyan, kumpadre? Halata naman na gusto niya lang tayong pagawayin. Totoo mga sinasabi ni Nilda. Nasaksihan ko ang ginagawa niyang pambababoy. Pero wala akong magawa kasi papatayin ako ni Don Edwin kapag nakialam ako. Manahimik ka! Niloloko ka lang ni Don Edwin, Lakay. Bago niya ako ibigay sa'yo, pinagsawaan niya na ako. Kumpadre, alam mo naman na ayaw kong tinatarantado ako, di ba? Bakit ka ba kasi naniniwala sa babaeng yan? Lakay, hindi totoo sinasabi ng babaeng yan. Lakay, kung maniniwala ka sa akin, sasama ako sa'yo. Bigyan mo lang ako ng isang araw para ayusin ang mga dalahin ko.
Tumingin sa akin ng seryoso si Lakay. Nakita kong parang nababanas na siya kay Don Edwin. Nagulat na lang ako nang bigla niya yung sinakal. Inangat niya sa ere. Alam kong isa siyang aswang, pero yung nararamdaman kong presensya sa kanya, kakaiba. Sobrang bigat. Sobrang lakas. Lakay, sandali lang! Huwag mo naman gawin niya sa tatay ko! Hindi ako tanga, Don Edwin. Nababasa ko sa mga mata mo na hindi ka nagsasabi ng totoo. Bitiwan mo ako! Binagsak ni Lakay si Don Edwin sa lapag ng padabog. Maububo pa si Don Edwin dahil doon. Pagkatapos noon ay tumingin sa akin si Lakay. Bakit mo gustong sumama sa akin, Nilda? Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, gusto kong makaahon sa hirap at gusto kong pagbayarin niya si Don Edwin sa pambababoy na ginawa niya sa akin. At magagawa ko lang yon kung ikaw ang sasamahan ko at hindi siya. Siguraduhin mo lang na totoo sinasabi mo, Nilda. Sawang-sawa na ako sa mga kalokohan at pagsisinungaling. Lumapit siya sa akin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, na parabang inaalam niya kung meron ba akong ibang binabalak. Nakaramdam ako ng kaba-kaba nung pero pinilit kong umasta ng normal. Bukas ng gabi, sa kainan na pinuntahan natin. Doon tayo magkita. Dalhin mo na mga gamit mo at iuwi na kita sa bahay ko. Naglakad na paalis si Lakay, habang ako naman ay napabuntong hininga na lang sa kinatatayuan ko. Tiningnan kong muli ang mag-ama. Nanlilisik ang mga mata nila, na parabang handa sila makapatay ng tao sa mga oras na yon. Hinawakan ko na lang si Romeo at tinulungan makabangon. Napapabuntong hininga na lang ako. Nakaramdam ako ng awa sa kanya. Kung tutuusin, wala naman talaga siyang kinalaman sa galit nila sa akin. Walang iyakang babae ka! Sinisira mo ang negosyo ko! Pagsisisihan mo ito! Anong gagawin mo? Ipapapatay mo ako? Gawin mo! Akala mo talaga kung sino tong may bitaw eh. Bakit ba ang tapang mo na ngayon ha? Porque nagmukha lang lalaki ang katawan mo? Ang yabang mo na, ha? Manahimik ka na, Tado. Baka balian pa kita ng buto eh. Sa sinabi kong yun ay napatago na lang siya sa likuran ng kanyang ama. Habang kami naman, tinulungan na lang namin ni Atong si Romeo. Hoy Atong! Ano? Sa kanila ka ba kakampi? Balimbing ka rin eh no? Napagtanto ko lang naman kasi, sila matitino, ikaw hindi. Natututo ko ng katarantaduan sa iyo eh. Alam mo kung bakit Tado ang pangalan mo? Kasi nga, tarantado ka. Sira ulo! Inilabas na lang namin si Romeo. Sumakay na lang kami sa motor kahit nasiksikan na kami. Dinala namin siya sa bahay ni Aling Fe. Agad namang nalagyan ng paunang luna sa mga sugat ni Romeo. Magiging maayos na ang kaibigan mo, Nilda. Mabuti na lang walang mga bali ang buto niya. Pero kailangan niya pa rin magpahinga dahil masyadong nalamog ang ilang parte ng katawan niya. Sa ulo, walang gaanong tama. Pero putok ang ibabang labi niya. Nilagyan ko na ng bayabas yon kaya mas madali itong hihilom. Maraming salamat, Aling Fe. Nilda, kailangan mo nang ituon ng atensyon mo sa misyon natin. Yung mga kaibigan mo, hindi mo na dapat muna sila kinakausap. Maaari silang gamitin ng mga kalaban natin laban sa iyo. Napatingin kami sa pintuan nang makita naming naroon si Romeo. Kahit na nahihirapan siyang tumayo, ay pinilit niyang lumabas. Agad naman siyang inilayo ni Atong. Uy, ano ka ba? Sabing magpahinga ka eh. Tumayo ka ba talaga ha? Nilda, may kailangan ka malaman. Malamang ano? Ang pinuno ng mga aswang, si Lakay. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Paano mo naman nalaman yan? Narinig ko siyang may kinakausap sa cellphone niya. Tabanggit niya mismo na siya ang pinuno ng mga aswang. Galit na galit siya kasi yung mga kasama raw niya, dinali ng mga Amazona. Kayo yun, hindi ba? At ang pagkakarinig ko pa, Abu Lakay ang pangalan niya. Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos sa pagbibigay ng husga. Aling Fe, mabigat din kasi ang pakiramdam ko sa kanya. Ang lakas ng presensya na nararamdaman ko kapag kasama ko siya. Tingin ko, siya talaga ang pinuno ng mga aswang. Siya ang pinuno ng mga aswang na matagal nyo na rin hinahanap. Kung siya ang pinuno ng mga aswang, ibig sabihin lang nito, siya ang pinakamabangis sa lahat. Pero di ba, Nilda,
may usapan kayo mamayang gabi na magkikita kayo. Hindi ba delikado yun? Iha, hindi basta-basta ang pinuno ng mga aswang. Hindi mo yung basta-basta maloloko. Naintindihan ko, Aling Fe. Pero kailangan ko pa rin subukan. Balak na niya akong dalhin sa bahay niya. Inala ko, sakutanan nila yon. Kaya hindi ko pwedeng palagpasin ang pagkakataon na ito. Dahil kung talagang buhay pa ang nanay ko at nasa kanila, kailangan kong sumugal. Napabuntong hininga na lang si Aling Fe. Pero sa bandang huli ay nakuha ko rin ang kanyang pagpayag. Kaya naman sa buong maghapon na yon ay wala kaming ibang ginawa kundi ang maghanda. Kinausap na ni Aling Fe ang lahat ng kababaihan na kasapi sa samahan. Kargado na ang lahat ng kanya-kanyang sandata. Nakagawa na rin kami ng matinding plano na inaasahan naming magiging epektibo. Mga bandang 7:00, hinanda ko ang sarili ko para makipagkita kay Abu Lakay o mas kilala sa pangalang Lakay. Nung mga sandaling yun, aminado kong kumakabog ang dibdib ko, Kabanong. Unang beses ko ring gagawin yon. Pero dinadasal ko lang na sana'y maging matagumpay ang planong yon dahil kung hindi, magiging katapusan ko na. Pati na rin ng mga kasama namin. Kaya ko ito. Kayang-kaya ko ito. Tiwala lang. Naglakad na ako palapit sa isang hindi mataong restaurant na nasa harapan ko. Ang lugar na yon ay napapalibutan ng mga puno. Sa gilid naman ay kalsada na agad. Bago ako dumiretso, tumingin na muna ako sa paligid. Alam kong nakakalat na ang mga Amazona. Nauna kasi silang dumating kesa sa akin. Nang idako ko na ang tingin ko sa kainan, ay natanaw ko na kagad si Lakay. Nilapitan ko siya at lumapad naman ang kanyang ngiti. Talagang desidido ka nang iwan ng buhay na mahirap, Iha, ha? Nagbago na ba ang tingin mo sa akin kasi gusto kong umahon sa hirap? Hindi naman nabago sa akin ang ganyan. Pero para sagutin ko ang tanong mo, hindi naman nagbabago ang tingin ko sa babaeng nagugustuhan ko. Halika, pumasok na tayo sa loob. Pumesto kami sa lamesang malapit lang din sa bungad. Walang ibang naroon, tanging kami lang. Ako lang ang nag-iisang tao dahil alam kong lahat ng mga nakikita ko ay puro mga aswang. Ngayong gabi, ipakikilala na kita sa pamilya ko. Dadali mo ako sa bahay mo? Sa lugar mo? Oo, dadaling kita ron. Pero ito lang ang gusto kong sabihin sa iyo. Sa oras na madala kita ron, ibig sabihin nun, wala nang atrasan. Doon ka natitira. Doon ka na rin tatanda at mamamatay. Pero huwag ka mag-alala. Sinisiguro ko naman sa iyo na magiging maganda ang buhay mo ron. Handa na ako sa buhay na papasukin ko. Basta siguraduhin mo lang talaga na hindi na ako maghihirap, ha? Alam mo kung anong nagustuhan ko sa iyo? Masyado kang prangka at totoo. Gusto ko yan sa isang babae. Ikaw, anong nagustuhan mo sa akin? Mayamang ka, yun lang. Ha! Kagaya niyan. Prangka ka. Ha! I love it! Magsasalita na sana ako nang mapalingon kaming dalawa sa labas. Nakita naming may isang van na pumarada doon. Lumabas mula roon ng magamang Don Edwin at Tado. Nagulat na lang ako nang makitang may mga dalang baril ang mga yon. Lakay! Kung iiwan mo rin naman ang negosyo ko sa ere, mas maigi nang mamatay ka na lang. At ikaw rin babae ka! Isasama na kita sa impyerno! Napagapang na lang ako sa sahig nang pinaulanan na kami ng bala. Habang ang ibang staff doon ay nakita ko na lang na nagpalit na ng anyo. Gumapang din ang mga iyong palabas ng resto at tinarap sila Don Edwin. Nang suyurin ko naman ng tingin si Lakay, nakita ko siyang pumasok sa kusina. Sinundan ko siya. Pumasok siya sa isang silid doon. Pagtingin ko sa loob ng silid, wala na siya. Nagtaka ko kasi wala namang ibang malalabasan doon. Napatingin naman ako sa carpet na parang magulo ng pagkakalatag. Nang alisin ko yon, nakita kong isang lagusang pababa. May tama si Lakay. Kakayanin ko siyang labanan kaagad. Pero kailangan ko munang ipaalam kina Aling Fen tungkol dito. Binalik ko ang carpet at dali-dali akong lumabas ng kusina. Pero nagulat ako nang bigla kong makasalubong si Don Edwin.
Hawak-hawak ang mahabang baril na nakatutok sa akin. Ha? Sa tingin mo mabubuhay ka pa kaya kapag pinutok ko ito sa bungo mo? Hindi ko alam kung bakit parang hindi naman ako kinakabahan noon, Kabanong. Kahit alam kong pwedeng tumago sa ulo ko ang balang manggagaling sa kanya, nanatili akong kalmado. Babae lang ang kalaban mo pero kailangan mo pang gumamit ng baril? Hindi ka pa nahihiya sa sarili mo? Anong pinagsasasabi mo? Gusto mong iputok ko na talaga to sa mukha mo? Bakit hindi mo nalang gawin? Bakit kailangan mo pang sabihin? Takot ka rin kasi. Huwag mo akong subukan! Kinalibit ni Don Edwin ang gatilyo, pero agad namang naging aktibo ang shot kong anting-anting. Sa halip na tamaan niya ako ay lumihis ang bala. Nagtaka siya, nanlaki ang mga mata. Kaya ang ginawa niya, pinaputukan niya ako ulit. Ilang beses, halos niratrat na niya ako pero hindi siya makatama kahit malapitan. Wala akong oras para sa kanya kaya nilapitan ko na siya. Maras kong kinuha ang baril. Anong klaseng tao ka? Halimaw ka ba? Ikaw ang halimaw, Don Edwin. Demonyo kayo ng anak mo. Sinuntok ko siya ng malakas sa muka na naging dahilan ng pagkawala niya ng malay. Lumabas kagad ako ng resto. Naabutan ko roon na kinakalaban na nila Aling Fe ang mga aswang. Habang si Tado naman, nasa gilid ng sasakyan, nanginginig sa takot at nakaihi na rin sa short. Aling Fe, may tama si Abulakay. May pinasukan siyang lagusan sa kusina. Tingin ko, papunta na yun sa kung saan man sila naglulungga. Sige, puntahan na natin. Iniwan na namin doon ang iba pa naming kasamahan para kalabanin ang mga aswang na natitira. Wala kaming sinayang na sandali ni Aling Fe. Pumasok kagad kami sa lagusan. Madilim doon. Mabuti na lang ay meron kaming daladalang flashlight na maliit. Halos 5 minuto yata naming tinahak ang sikretong tunnel noon. Maya-maya pa, natanaw na rin namin ang isang bakal na pintuan. Paglabas namin doon, nakarating na kami sa gubat. Napapalibutan na matataas na punong kahoy ang kinalalagyan namin at sa hindi kalayuan, meron kaming natatanaw na liwanag. Isang maliit na komunidad at malayo pa lang kami. Nararamdaman na ng anting-anting na ang lugar na yon ang balwarte ng mga aswang. Eto na yon. Sa wakas, balikan natin ang mga kasama natin at sabay-sabay tayong pupunta sa kanilang baryo. Pagbalik namin sa mga kasama namin ay sakto namang ubos na ang kinakalaban nilang aswang. Inabutan pa namin si Tado na hindi na makagalaw sa kinauupuan niya. Pero wala na akong pakialam sa kanya at sa ama niya. Sama-sama kaming pumunta sa baryo ng mga aswang, ngunit parang inaasahan nilang darating kami doon. Dahil nasa bungad na kagad ang ibang aswang. Pero hindi kami nasindak. Mas lalo pa nga kaming naging desididong labanan ng mga yon. Iya, kami na ang bahala rito. Hanapin mo si Lakay, ha? Siya ang puntiryahin mo. Kahit ano mangyari, huwag mo kakalimutan na kailangan mong tatagan ang loob mo. Ang anting-anting ay nawawala ng bisa kapag nararamdaman niyang pinanghihinaan ka ng loob. Tumango na lamang ako sa sinabi niya. Maya-maya pa'y nagsimula na rin ang labanan sa bungad. Dumiretso kagad ako ng pasok sa loob. Lahat ng haharang sa akin ay pinatitikim ko ng malakas na suntok. Gamit ang aking anting-anting, natuntun ko ang kinaroroonan ni Lakay. Kakatapos lang niyang lagyan ng benda ang bewang niya dahil doon siya banda tinamaan ng bala. Nagulat siya nang makita ko roon. Nagtataka siguro siya kung papaano ko nalaman ang lugar na kanyang nililihim. Sandali! Paano ka nakasunod dito? Ganyan ka pa talaga kadesperado na yumaman, kaya kahit itong liblib na baryo namin ay narating mo? Kaya nga ako narito, kasi aswang ka. Alam mo nang aswang ako. Hulaan ko, isa ka sa mga Amazonang lumagas sa mga tauhan ko, ano? Matalino ka rin pala. Kaya pala kakaibang lakas mo kumpara sa normal na babae. Bakit ba hindi ko naisip na isa kang Amazona? Sobrang amo kasi ng mukha mo eh. At sa lahat kasi ng Amazona, ikaw ang pinakamaganda. Ikaw ang pinakamasarap. Bago natin simulan ang laban na ito, may gusto akong itanong sa'yo. Sagutin mo ng maayos. Paano kung ayaw ko? Nasaan si Matilda? Matilda? Bakit mo hinahanap si Matilda? Nanay ko siya. Nanay? Nanay mo si Matilda? Tingnan mo nga naman ang kabalaran, ano?
Anong ginawa mo sa kanya? Wala naman. Ginawa ko lang alipin sa minahan. Wala nang silbi. Wala na yung anting-anting niya kaya hindi naman siya naging banta sa buhay ko. Kung papaslangin ko naman, sayang. Di gawin ko na lang alipin, total malakas naman siya. Walang iya ka! Hindi ko na sinayang ang oras na yon, Kabanong. Dali-dali na akong sumugod sa kanya. Sinuntok ko siya ng malakas, pero nakailag siya at ang pader ng bahay niya ang tinamaan ko. Naglaglagan na mga agiw dahil sa lakas ng pagkakasuntok ko. Dahil siya ay nagulat din. Tumakbo siya papunta sa labas. Dito na siya nagpalit ng itsura. Sumugod siya sa akin. Sobrang bilis. Hindi ko na malayan na nasa likuran ko na siya. Masyado ako nagpadala sa emosyon ko. Kaya naman tinamaan niya ako ng kalmot niya sa likod. Nawasak pa ang damit ko at nakita ang likod ko. Ayan! Kitang-kita na ang maganda mong likod! Huwag ka muna masyado matuwa, Lakay. Kung pakikinggan mo naman na maigi, nasa alanganin na mga kasama mo, oh. Ibig sabihin, nakakalamang na kami sa laban. Alam mo, bago lang ako sa ganitong mundo eh. Pero isa lang ang nasisiguro ko. Hindi ka naman talaga malakas. Hindi naman talaga malakas at mabangis sa mga aswang. Sadyang magagaling lang kayong magtago. Sandaling konsentrasyon lang. Nakarating na kaagad ako sa harapan ni Lakay. Isang malakas na suntok sa sikmura ang binigay ko sa kanya. Hindi pa ako nakontento. Sinipa ko siya sa pagitan ng hita niya. Mabilis siyang nakadistansya sa akin, pero kitang-kita sa reaksyon niya na talagang naramdaman niya ang sakit ng ginawa ko. Madali lang siyang nakarecover. Gumapang siya ng mabilis papunta sa akin. Buong akala ko'y magagawa ko ulit siyang patamaan, pero nagulat ako nang meron siyang isaboy sa akin. Parang buhangin o kung ano. Napuwing ako dahil doon. Sinamantala naman niya ang pagkakataon para patamaan ako. Mahina ka pa! Hindi ka kagaya ng nanay mo! Kung saan-saang kalmot na ang tinamo ko. Anting-anting na lang talaga ang dahilan kung bakit buhay pa rin ako noon. Pero hindi ako nawawalan ng pag-asa. Iniisip ko lang na kailangan ko pang makita ang nanay ko. Na kailangan ko pa siyang maiuwi kina lolo at lola. Ha? Mahina! Ganon! Nagagawa mo pa talagang magyabang kahit ganyan ka na? Kung sa bagay, ang mga babae nga naman, akala nila palagi silang malakas. Akala nyo palagi kayong tama. Muli siyang umatake, pero sa pagkakataong yon ay nagkaroon ako ng panibagong lakas. Mas nadagdagan ng enerhiya na nagmumula sa anting-anting. Kinabigla niya ang pagsalubong ko sa kanya. Isang malakas na uppercut ang ginawa ko. Tumilapon siya dahil doon. Hindi pa ako nakontento. Nilapitan ko siya ulit at pinagsusuntok ng malakas sa muka. Mabilis na nagbago ang ihip ng hangin. Ako na ang nakakalamang sa laban. At hindi ko na hinayaang mawala pa sa akin ang pagkakataon na yon. Bumuelo ko ng malakas. Inipon ko ang lahat ng enerhiya sa kanan kong kamao. Pagtayo ni Lakay, sinuntok ko na siya sa dibdib. Sa lakas ng pagkakasuntok ko, nabali ang mga buto niya sa dibdib at naglawa ang dugo sa bibig niya. Agad siyang bumagsak. Pinipilit niya pang magsalita pero hindi na rin niya magawa. Ganito ka lang pala kahina. Kaya alam kong nanalo ka sa nanay ko sa pangit na paraan eh. Kasi kung maglalaban kayo ng patas, baka hindi na nagtagpo ang landas natin. Baka noon pa lang, wala ka na. Mulat at nakalabas ang kanyang dila nang malagutan na siya ng hininga. Ako naman ay nakahinga na rin ng maluwag. Maya-maya pa, doon ko na naramdaman ang pagsakit ng mga hiwa ko sa katawan. Pagtingin ko sa paligid, parang gumagalaw na ang paningin ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na nawala na pala ako ng malay. Nagising ako na nasa bahay na ako ni na Aling Fe. Makirot ang mga sugat ko pero hindi na sobrang sakit. Nasa gilid ko lang sila. Naroon din si Romeo at Atong. Pero ang mas nagpabilis ng tibok ng puso ko noon ay ang isang babae na nasa kaliwang banda ng kinahihigaan ko. Si Mama. Mama? Napangiti siya sa akin. Walang salita, yumakap siya sa akin na maigpit. Kasunod noon ay hagulgol naming dalawa.
Hindi ko inakala na darating ang panahon na magkakasama pa kami. Ayon kay Aling Fe, natagpuan nila ang isang malaking minahan doon. Naroon si Mama kasama pa ang ilang kababaihan na ilang taon nang ginagawang alipin. Ayon kay Aling Fe, ginawang alipin sina Mama sa iba't ibang minahan sa probinsya. Hindi nakakapagsalita ang mama mo ngayon, pero dala yan ng trauma na dinanas niya sa loob ng maraming taon. Pero nakikilala ka niya. Tayo. At nasa maayos na kalagayan ng kanyang kaisipan. Kailangan niya lang ulit maramdaman ang ginhawa at pagmamahal para makabalik siya sa dating sigla niya. Nilda, masaya ako para sa'yo kasi nagkita kayo ulit ng mama mo. Ako rin, masaya rin ako. Kinatutuwa ko na muli kayong nagkasama, Matilda at Nilda. Si Tado at si Don Edwin pala, pinapasikaso ko na sa mga kakilala kong pulis. Sa oras na mapatunayan na namaril sila doon sa kainan, siguradong makukulong sila. Walang magagawa ang pera nila kasi hindi nila kontrolado yung mga pulis na kakilala ko. Kaya kahit papano makakamit mong hustisya laban sa ginawa nila sa'yo. Tumango na lang ako sa sinabi ni Romeo. Binalingan ko naman ng tingin si Mama. Sobrang saya niya. Hindi siya bumibitaw sa pagkakayakap sa akin. Mama, nagawa ko po. Nagawa ko po ng dahil sa inyo. Mama, hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo dahil iniwan mo ko. Lumaki pa rin akong maayos, mabutit matapang. Kaya ito ako ngayon, nasa harapan ninyo. At pinapangako ko sa puntong ito, ako naman ang poprotekta sa inyo, sa kahit na sino, aswang man o sa mga tao. Napuno ng iyakan ng silid na yon, iyakan na dulot ng kaligayahan. Kabanong wala na yata akong mahihiling nung mga sandaling yon. Ang makitang muli ang nanay ko ay siya ng malaking gantimpala para sa akin. Makalipas lang ang halos 6 na buwan, unti-unting nagkakaroon ng magandang progreso ang nanay ko. Mas naging maganda na rin ang samahan namin mula nang umuwi kami ng Capiz. Nabuo ang pamilya namin at yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sa lahat ng aking karanasan, Kabanong, natutunan kong maging matapang. Natutunan ko na ang isang babae ay hindi lang basta babae. Nakagaya ng lalaki, tayong mga babae rin ay pwedeng maging palaban. Pwedeng maging matibay at matatag. Para sa akin, ang babae ang pinakamahalagang nilikha ng Panginoon. Dahil hindi lang ito basta ilaw ng tahanan. Maaari din naman itong maging pundasyon na magpapatibay ng isang pamilya. Hanggang dito na lamang po, Kabanong. Maraming salamat sa mga kayanggaw at kabangers na sumubaybay hanggang dito sa dulo. Pinagpalang araw po sa inyong lahat. Wakas!